Ilabas ang basurang yan. Na yun ang araw ng kasal ko. Pero bakit ang amoy ng imburnal ay pilit sumisira sa aking mamahaling suit? Isang matandang gusgusin ang humahawak sa aking binti, nagmamakaawa, habang ang aking ina, ang reyna ng mga bilyonaryo, ay nakatitig sa akin ng may takot at put. Sino ang babaeng ito? At bakit ang hawak niyang punit-punit na papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking marangyang buhay? Ang katotohanan ay isang lason, at handa na akong mamatay. Ilabas ang basurang yan bago pa mabahiran ng dumi ang kasalang ito. Guard, ano pang hinihintay ninyo? Kaladkarin ang baliw na yan palabas ng simbahan. Ang boses ni Doña Leticia ay matalas pa sa talim ng bagong hasang kutsilyo, bumasag sa sagradong katahimikan ng Manila Cathedral. Sa gitna ng altar nakatayo si Rafael, ang pinakahihintay na bilyonaryong groom ng taon. Suot niya ang isang taksido na gawa sa pinakamahal na tela mula sa Italia. Bawat tahi ay sumisimbolo sa kapangyarihan at yaman ng kanyang pamilya. Nung mga sandaling yon, bago bumukas ang pinto, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa ina na nagbigay sa kanya ng lahat, ng pangalan, ng imperyong pinatatakbo niya, at ng danggal na tinitingalan ng lipunan. Ngunit nang lumingon siya, hindi ang ganda ng kanyang fiancé na si Clarice ang bumulaga sa kanya. Sa halip, nakita niya ang isang matandang babae na nakaluhod sa malamig na marmol ng simbahan. Ang damit nito ay kupas punit-punit ang laylayan, at may amoy ng pawis at araw na tila isang malaking insulto sa bango ng mga mamahaling bulaklak sa paligid. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay may hawak na isang lumang panyo at isang nanilaw na papel. Tumigil ang tibok ng puso ni Rafael. Ang matanda ay nakatitig sa kanya na may mga matang puno ng luhang tila kay tagal nang iniipon. Hindi galit ang nakita niya roon, kundi isang klase ng pangungmulila na tumago sa kanyang dibdib, mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang panyong hawak ng matanda, may burda itong maliit na asul na eroplano sa sulok, katulad ng panyong laging hinahanap ni Rafael sa kanyang mga panaginip mula pa noong bata siya. Naramdaman ni Rafael ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang singsing na hawak niya para sa kasal ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Rafael, anak, huwag kang makinig sa kanya. Mabilis na lumapit si Leticia sa kanya. Ang bango na mamahaling French perfume nito ay tila sumasakal sa hangin. Hinawakan ni Leticia ang braso ni Rafael ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng tuxedo ng anak. Isa lang siyang impostor na gustong sumira sa reputasyon natin. Tumingin ka sa akin, Rafael. Ako ang ina mo. Pinaplano niya ito para perahan tayo sa harap ng lahat ng bisita. Guards, bilisan ninyo. Ilabas ang babaeng yan. Rafael! Ang boses ng matanda ay mahina, tila isang naghihingalong bulong mula sa malayong nakaraan. Anak, hindi ako humihingi ng pera. Gusto lang kitang makita bago ako tuluyang mawala. Yan, ang papel na yan ang magsasabi kung bakit ka nawala sa akin 28 taon na ang nakalilipas. Dinaluhong ng mga security guard ang matanda. Sa gitna ng kaguluhan, sa pagitan ng mga sigaw ni Leticia at ng pag-iyak ni Pilar, nalaglag ang papel sa paanan ni Rafael. Yumuko siya. Binaliwala ang mahigpit na pigil ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinupulot ang nanilaw na dokumento. Binuklat niya ito, isang lumang baptismal certificate mula sa isang maliit na parokya sa probinsya. Sa ilalim ng pangalang Rafael de Silva, hindi ang pangalan ni Leticia ang nakasulat bilang ina. Ang pangalang nakaukit doon ay Pilar Montes. Tumingin si Rafael sa kanyang ina, ang reynang nakagawian niyang sambahin at sundin sa lahat ng bagay. At pagkatapos, ay sa matandang babaeng kinakaladkad na ngayon palabas ng simbahan, habang ang mga paa nito ay bumabagtas sa puting karpet na para sana sa kanyang marangyang kasal. Ang bawat patak ng luha ni Pilar sa sahig ay tila isang mantsa sa perepektong buhay na binuo ni Rafael. Sino ang tunay na nagmamahal sa kanya? Ang taong nagbigay sa kanya ng korona ng yaman, ngunit nakabalot sa dumi ng kasinungalingan? O ang taong handang tratuhin na parang basura para lamang masilayan siyang muli at tawaging anak? Sa ilalim ng kanyang mamahaling suit,
naramdaman ni Rafael ang isang klaseng tanging inig na hindi kayang patayin ng init ng araw. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang bahay na gawa sa baraha at sa isang hipo ng matandang babaeng iyon, nagsimula na itong gumuho. Napatitig si Rafael sa papalayong anyo ni Pilar, habang ang boses ni Clarice ay naririnig na rin niya sa background. Nagrereklamo tungkol sa nasirang eksena. Ngunit para kay Rafael, ang mundo ay nawala na ng tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib at ang isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Kung siya ay anak ng isang mahirap na babae, sino nga ba ang lalaking nakatayo ngayon sa harap ng altar? Anak, tumingin ka sa mga mata ko? Sa tingin mo ba, magagawa kitang pagtaguan ng katotohanan? Ako ang nagluwal sa iyo. Ako ang nagpuyat sa bawat lagnat mo. At ako ang nagtayo ng imperyong ito para sa kinabukasan mo. Huwag mong hayaan ang isang pirasong papel na gawa sa rekto ay sirain ang tiwala natin sa isa't isa. Ang boses ni Doña Leticia ay parang haplos ng seda. Malambot, ngunit may kakayahang sumakal. Sa loob ng maliit at tahimik na sacristy ng simbahan, tanging ang tunog ng mabibigat na hininga ni Rafael ang naririnig. Hawak ni Leticia ang magkabilang pisingi ng anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa huwad na pag-aalala, habang dahan-dahang pinupunasan ang pawis sa nito gamit ang isang mamahaling lace handkerchief. Sa labas, dinig pa rin ang bulong-bulungan ng mga bisitang tila mga bubuyog na naghahanap ng madaling mabasag na balita. Ngunit sa loob ng silid na iyon, ang tanging katotohanan na gustong itanim ni Leticia sa isip ni Rafael ay ang kanyang sariling bersyon. But the certificate, Mom? Pilar Montes. Why would she come here? Bakit siya magsasakripisyo na mapahiya sa harap ng lahat kung wala siyang dalang katotohanan? Ang boses ni Rafael ay nanginginig, punong-puno ng lamat ng pagdududa. Ang papel na hawak niya ay lukot na dahil sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Rafael, please! Wake up! Biglang sumingit si Clarice, ang kanyang fiancé, habang galit na hinuhubad ang kanyang belo. Look at me! Look at this wedding! Nagmukha tayong katawa-tawa sa harap ng buong bansa dahil sa drama ng matandang iyon. It's obviously a setup. She's a professional scammer, Rafael. Siguro ay binayaran siya ng mga kalaban natin sa negosyo para pabagsakin ang stock ng De Silva Group. Hinarap ni Rafael si Clarice. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang kawalan ng pahiramdam sa mga mata ng babaeng pakakasalan niya. Walang bahid ng awa si Clarice para sa matandang kinaladkad palabas. Tanging ang nasirang reputasyon lamang ang mahalaga rito. Isang matanda, Clarice. Isang matandang halos hindi makalakad ang tinatawag mong professional scammer. Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging malamig at malalim. Nakita mo ba ang mga mata niya? Nakita mo ba kung paano niya ako tiningnan? It wasn't greed. It was pain. Pain? O baka naman acting lang? Muling bumanat si Leticia. Ang kanyang tono ay naging mas mapang-uyam. Anak, ganyan ang mga taong walang-wala. Gagamitin nila ang lahat, pati ang emosyon mo, para lang makakuha ng parte sa kayamanan natin. Do you want to lose everything? Ang posisyon mo? Ang danggal mo? Ang lahat ng pinaghirapan ko? Isang utos ko lang, Rafael. At mawawala ang lahat ng yan sa'yo kung pipiliin mong maniwala sa isang baliw na babae. Ito ang lason ni Leticia, ang paggamit ng takot at utang na loob. Alam niya kung saan tatamaan si Rafael. Alam niya na ang buong buhay ng anak ay nakasandal sa kanyang pag-apruba. Dahan-dahang binitawan ni Leticia ang mukha ni Rafael at tumalikod. Ang kanyang tindig ay muling naging reyna. Pinalayas ko na siya. Binigyan ko ng sapat na babala ang mga security na huwag na siyang palalapitin kahit sa gate ng mansyon. Ngayon, ayusin mo ang sarili mo. Lalabas tayo at sasabihin natin sa lahat na ang matandang yon ay isang baliw na humihingi ng limos. Ituloy natin ang reception kahit wala ng seremonya. Ngunit habang nagsasalita si Leticia, ang pansin ni Rafael ay naagaw ng isang bagay sa sahig. Isang maliit na butones na gawa sa plastik, kulay asul, na nalaglag marahil mula sa kupas na baro ni Pilar nang siya ay itulak ng mga guard. Pinulot ito ni Rafael ng palihim. Ang butones ay magaspang,
gasgas at tila sumasalamin sa hirap ng buhay ng may-ari nito. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Naramdaman ni Rafael ang isang klaseng pagkasulasok. Ang bango ng silid, ang yaman ng kanyang suot, at ang matatamis na salita ng kanyang ina ay tila isang malaking bitag. "Lalabas ako," sabi ni Rafael habang humahakbang patungo sa pinto ng sacristy. "Good. Ayusin mo ang kurbata mo, anak," nakangiting sabi ni Leticia sa akalang nagtagumpay muli ang kanyang manipulasyon. "Hindi sa harap ng mga bisita, Mom," lumingon si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagminingas sa isang bagong klaseng determinasyon. "Hahanapin ko siya. Hahanapin ko si Pilar Montes." Nanigas si Leticia sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang madilim na ekspresyon na hindi pa kailanman nakikita ni Rafael. Ang maskara ng mapagmahal na ina ay dahan-dahang natatanggal at sa ilalim nito ay ang isang halimaw na handang pumatay para lamang manatili sa trono. "Hakbang mo palang palabas ng pinto na yan, Rafael, ay ituturing ko ng pagtataksil," banta ni Leticia. Ang boses ay naging isang bulong na puno ng panganib. "Kalimutan mo nang may ina ka? Kalimutan mo nang De Silva ka? Magiging kasing dumi ka rin na babaeng yon." Hindi sumagot si Rafael. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa telang nagbubuklod sa kanila. Ngunit sa kanyang bawat paghinga, ang pangalang Pilar ay tila isang lunas na nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Paglabas niya ng simbahan, bumungad sa kanya ang malakas na buhos ng ulan. Wala na ang marang, yung kotse na dapat ay magdadala sa kanila ni Clarice. Wala na ang mga guard na yumuyukod sa kanya. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno sa labas ng gate ng simbahan, nakita niya ang isang anyong nakaupo sa basang semento. Yakap-yakap ang sarili habang pilit na pinoprotektahan ang isang lumang panyo laban sa ulan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Rafael. Ngunit mas masakit ang bawat pintig ng kanyang puso habang papalapit siya sa punong iyon. Ang kanyang sapatos na balat, na nagkakahalaga ng libu-libong piso, ay unti-unting nabababad sa putik at baha. Ang tuksido na kanina lamang ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay naging mabigat at malamig, tila isang basang-basahan na nakasabit sa kanyang nangangatog na balikat. Nang marating niya ang ilalim ng puno, tumigil siya. Doon, sa gitna ng dilim at lamig, nakita niya ang matanda. Nakayuko si Pilar. Ang kanyang katawan ay tila mas maliit kaysa sa nakita niya sa loob ng simbahan. Ang kanyang maruming talampakan ay nakalapat sa basang semento, at ang kanyang mga labi ay nanging itim na sa ginaw. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahigpit na nakayakap sa isang bagay sa kanyang dibdib. "Bakit hindi ka pa umuwi? Bakit naghihintay ka pa rito sa gitna ng bagyo?" Ang boses ni Rafael ay halos mabasag, pilit na nilalabanan ng emosyong gustong kumawala. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Pilar. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa edad at luha, ay dahan-dahang nagliwanag ng makita ang anyo ni Rafael. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang nanginginig na labi. "Hinihintay kita. Alam kong lalabas ka. Alam kong hindi mo hahayuang matulog ang gabi na may tanong sa iyong puso." Dahan-dahang binuksan ni Pilar ang kanyang mga palad. Doon, nakita ni Rafael ang isang lumang panyo. Puti ito noon, nuit na yon ay naninilaw na sa kalumaan at may mga mansa ng dugo at pawis. Sa sulok nito, may burda ng isang maliit na asul na eroplano at ang letrang R. "Nawala mo ito ng 5 taong gulang ka pa lang," bulong ni Pilar habang pilit na iniaabot ang panyo kay Rafael. "Pumasok ako sa mansyon bilang labandera. Hindi para magnakaw, kundi para makita ka lang. Nahulog ito sa bulsa mo habang naglalaro ko sa hardin. Itinago ko ito, Rafael. Ito lang ang tanging bagay na meron ako na galing sa'yo. Ito ang tanging nagpapaalala sa akin na may anak ako buhay, kahit na sa ibang ina ka lumaki." Kinuha ni Rafael ang panyo. Sa sandaling dumampi ang tela sa kanyang balat, isang alaala ang tila sumabog sa kanyang isipan. Isang malabong gunita ng isang babaeng kumakanta ng oyayi
ang amoy ng sariwang sabon, at ang init ng isang yakap na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Leticia. Ang eroplanong asul, naalala niya ngayon, iyon ang paborito niyang laruan, ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya bago siya sinabihan ni Leticia na ang mga ganitong klaseng laruan ay para lamang sa mga mahihirap. "Nanay!" Ang salita ay tila isang banyagang tunog sa dila ni Rafael, ngunit nang mabikas niya ito, parang may isang malaking harang sa kanyang dibdib ang biglang gumuho. Napaluhod siya sa harap ni Pilar. Binaliwala ang putik na humahawa sa kanyang pantalon. "Rafael! Huwag kang lumuhod sa harap ko!" Mabilis na sabi ni Pilar, pilit na pinatatayo ang anak. "Isa lang akong mahirap na babae. Hindi ako karapat-dapat sa isang katulad mo." "Hindi," sagot ni Rafael, habang ang kanyang mga luha ay sumasabay na sa agos ng ulan sa kanyang mukha. "Ako ang hindi karapat-dapat sa iyo. Hinayaan kong itaboy ka nila. Hinayaan kong bastusin ka ng mga taong akala ko ay pamilya ko." Sa sandaling yon, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat nila. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Leticia, na ngayon ay tila isang demonyong nagmamasid mula sa impyerno. Wala na ang pagpapanggap sa kanyang mga mata. "Rafael! Huling babala! Pumasok ka sa loob ng sasakyan na ito at kakalimutan ko ang lahat ng nangyaring kahihiyan ngayong gabi." Sigaw ni Leticia, ang kanyang boses ay nanginghibabaw sa ingay ng ulan. "O manatili ka riyan sa putikan kasama ang basura na yan at hinding-hindi mo na muling makikita ang kahit isang sentimo ng yaman mo. Itatakuwil kita bilang anak." Naramdaman ni Rafael ang pang-ininig ng kamay ni Pilar sa kanyang balikat. "Sige na anak. Bumalik ka na sa kanila. Huwag mong itapon ang buhay mo para sa akin. Sanay na ako sa hirap ngunit ikaw, hindi mo kaya ang buhay sa labas." Tumingin si Rafael sa kanyang ina, ang tunay na ina na may hawak na punit na panyo, at pagkatapos ay sa babaeng nasa loob ng sasakyan na may hawak na pera at kapangyarihan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Dahan-dahang tumayo si Rafael. Hindi siya humakbang patungo sa sasakyan. Sa halip, hinubad niya ang kanyang taksido at itinapon ito sa putikan, sa harap mismo ng sasakyan ni Leticia. Isang matinding katahimikan ang namayani, tila pati ang ulan ay huminto upang saksihan ang kanyang pagpili. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Leticia," sabi ni Rafael ng may determinasyon. "Dahil sa gabing ito, nahanap ko na ang tunay kong yaman." Pinasibad ni Leticia ang sasakyan. Pinalipad ang putik sa damit ni Rafael at Pilar. Habang unti-unting nawawala ang liwanag ng headlight ng sasakyan, naiwan ang mag-ina sa dilim. Ngunit sa unang pagkataon, hindi natakot si Rafael sa dilim. "Saan tayo pupunta, anak?" tanong ni Pilar nang may pag-aalala. "Sa bahay natin, nanay," sagot ni Rafael, habang inaalalayan ang matanda. "Kahit gaano kaliit, basta't naroon ang katotohanan." Ngunit habang naglalakad sila palayo sa simbahan, hindi napansin ni Rafael ang isang pares ng mga mata na nagmamasid mula sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang may hawak na telepono. "Boss, kasama na niya ang matanda. Susundan ko ba sila?" bulong ng lalaki sa kabilang linya. "Ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo, Rafael. Isang tagpi-tagbing bubong at malamig na sahig. Pasyensya ka na kung dito kita dinala." Ang boses ni Pilar ay puno ng hiya habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto na gawa lamang sa pinagtagpi-tagbing plywood at kalawanging yero. Sa loob ng maliit na barong-barong na nakatayo sa gilid ng riles ng tren, tanging ang isang maliit na bumbilya na nagbibigay ng madilaw at aandap-andap na liwanag ang sumalubong sa kanila. Ang hangin ay may halong amoy ng luma, tuyong kahoy, at ang anghang ng usok mula sa uling ng mga kapitbahay. Humakbang papasok si Rafael at sa bawat paggalaw niya, tila sumisikip ang mundo. Ang kanyang sapatos na kanina ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier ng simbahan ay nakalubog na ngayon sa basang lupa na nagsisilbing sahig ng kusina ni Pilar. Tumingin siya sa paligid, isang maliit na mesa na may isang silya, isang digas na kalan na may nangingitim na kaldero, at sa sulok, isang maayos na nakatuping banig na siyang nagsisilbing higaan. "Wala itong aircon, anak.
Pero may electric fan tayo. Hihiramin ko muna kay Aling Nena sa kabilang bahay. Mabilis na sabi ni Pilar habang pilit na inaayos ang isang plastik na tabo sa loob ng timba. Ang bawat kilos ng matanda ay mabilis at punong-puno ng pagkabalisa. Tila natatakot na sa isang iglap, ay ma-realize ni Rafael na hindi niya kayang manatili roon. Hindi sumagot si Rafael. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng maliit na espasyo. Ang kanyang basang puting polo ay dumidikit sa kanyang balat. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay binabasag lamang ng bawat pagtulo ng tubig mula sa butas na bubong patungo sa isang lata ng biskwit na lumilika ng isang malungkot at paulit-ulit na tunog. Lumapit si Pilar sa kanya. May daladalang lumang tuwalya na puti. Ngunit marami ng himulmol dahil sa katandaan. Halika rito, anak! Tuyuin natin ang buhok mo. Baka magkasakit ka. Dahan-dahang naupo si Rafael sa maliit na silyang kahoy. Habang pinupunasan ni Pilar ang kanyang buhok, naramdaman ni Rafael ang gaspang na mga palad ng kanyang ina. Hindi ito ang malambot na kamay ni Leticia na laging amoy lotion. Ang mga kamay ni Pilar ay may mga kalyo, matitigas ang balat, at may mga peklat ng paso mula sa paglalaba at pagluluto para sa ibang tao. Ngunit sa bawat haplos ng tuwalya, naramdaman ni Rafael ang isang klaseng pag-aalaga na hindi nabibili ng pera. Mom? Nanay? Panimula ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nalulunod sa gitna ng gabi. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Bakit hinayaan mong lumaki ako sa piling ng babaeng yon? Tumigil ang kamay ni Pilar. Tumingin siya sa malayo, at ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay pabalik sa isang madilim na alaala. Naisip ko na mas magiging maganda ang buhay mo roon, Rafael. Ano ang maibibigay ko sa'yo rito? Gutom? Hurtap? Alikabok mula sa riles? Akala ko, sapat na ang malaman kong kumakain ka sa marangyang mesa at nakakatulog sa malambot na kama. Pero nagkamali ako. Hindi ko naisip na ang kapalit ng kaginhawaan mo ay ang pagiging bato ng puso ng mga taong nasa paligid mo. Naramdaman ni Rafael ang matinding pagsisisi. Habang napapakasasa siya sa yaman, ang kanyang tunay na ina ay nagtitiis sa init at ingay nuriles. Binibilang ang bawat bariya para lamang mabuhay sa susunod na araw. Ang bawat biraso ng alahas na ibinigay niya kay Clarice ay sapat na sana para maiyahon si Pilar sa hirap na ito. Isang malakas na pagyanig ang biglang yumaon sa buong bahay. Ang sahig ay tila sumasayaw at ang mga kagamitan sa mesa ay nag-uumpugan. Ang ingay ng bakal na humahampas sa bakal ay tila isang dambuhala na dumadaan sa likuran mismo ng kanilang dingding. Ang tren ay dumaan, dala ang hangin na nagpapasok ng alikabok sa mga awang ng bahay. Hindi natin nagsipilar, sanay na sa ganitong eksena. Ngunit si Rafael ay napahawak sa mesa, ang kanyang puso ay mabilis ang pintig. Sa liwanag ng muling pagdaan ng katahimikan matapos ang tren, nakita ni Rafael ang isang maliit na frame sa ibabaw ng cabinet. Isang lumang litrato ng isang sanggol, siya noong sanggol pa, na may nakadikit na tuyang bulaklak sa gilid. Araw-araw kitang ipinagdarasal, Rafael. Kahit hindi mo ako kilala, ikaw ang dahilan kung bakit ako gumigising tuwing umaga. Bulong ni Pilar habang dahan-dahang itinatabi ang tuwalya. Sa gitna ng lahat ng hirap at dumi ng paligid, naramdaman ni Rafael ang isang klaseng kapayapaan. Wala rito ang mga peking ngiti ng mga negosyante o ang manipulasyon ni Leticia. Dito, ang tanging meron ay ang katotohanan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag. Hindi ng tren, kundi ng isang malakas na katok sa pinto. Hindi ito katok ng isang kapitbahay. Ito ay direkta, mabilis at puno ng awtoridad. Napaigtad si Pilar. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Sino yan? Walang sumagot. Ngunit isang anino ang nakita ni Rafael sa ilalim ng pinto. Isang puting sobre ang dahan-dahang isining sa awang ng pinto patungo sa loob ng bahay. Nang pulutin ito ni Rafael at buksan, bumagsak sa sahig ang ilang piraso ng litrato, mga litrato ni na Rafael at Pilar na naglalakad sa ulan, at isang maikling sulat na may pamilyar na sulat kamay. Enjoy the poverty, Rafael, but remember that the Silvas always get what they want.
and I want you to suffer until you crawl back to me. Sa labas, narinig nila ang mabilis na pag-arangkada ng isang sasakyan. Akala mo ba, sapat na ang pagmamahal para punuin ang sikmura mong sanay sa steak at mamahaling alak? Rafael, baka sa loob ng 3 araw ay gumagapang ka na pabalik sa akin habang dinidilaan ang sapatos ko para lang sa isang pirasong tinapay. Ang tinik ni Clarice sa kanyang huling tawag bago nito i-block si Rafael ay tila isang sumpa na umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit na dampa. Nagising si Rafael hindi sa tunog ng malambot na musikang klasikal, kundi sa malakas na pagyanig ng lupa habang bumabagtas ang unang tren ng madaling araw. Ang hangin ay hindi amoy lavender, kundi amoy ng sunog na plastik at alikabok na pumapasok sa mga siwang ng dingding. Bumangon siya mula sa manipis na banig. Masakit ang kanyang likod, bawat buto ay tila nagrereklamo sa tigas ng sahig na kawayan. Tumingin siya sa maliit na kusina at nakita niya si Pilar. Nakatalikod ang matanda. Tila may kinaskas sa ilalim ng kaldero. Ang tunog ng bakal na kumakaskas sa bakal ay malungkot at matitindi. Tila isang desperadong paghahanap ng kahit isang butil ng bigas na natira mula sa nakaraang gabi. "Nanay, ako na ang bibili ng almusal natin," sabi ni Rafael habang kinakapa ang kanyang wallet sa bulsa ng pantalong putikan. Ngunit nang buksan niya ito, tila tumigil ang kanyang pag-inga. Ang lahat ng kanyang credit cards, ang mga itim na card na walang limit, ay tila naging mga piraso lamang ng walang kwentang plastik. Alam niya, sa isang kumpas lang ni Leticia, lahat ng kanyang access sa yaman ay pinutol na. Tanging 2,000 piso na cash na lang ang natitira sa kanya. "Huwag na anak, may kaunti pa rito. Magkape ka na lang muna." Pilit ang ngiti ni Pilar habang iniaabot ang isang basong plastik na may lamang mainit na tubig at isang kutsarang kape. Wala itong asukal, wala itong gatas. Mapait ito kasing pait ng katotohanang kinakaharap nila. Naramdaman ni Rafael ang paggalam ng kanyang sikmura. Ang gutom ay hindi lamang pala isang salita. Ito ay isang klaseng sakit na humihila sa iyong bituka, nagpapahina sa iyong tuhod at nagpapadilim sa iyong paningin. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tanging ballpen at mamahaling relo lamang ang hawak, ngayon ay nanginginig sa gutom. "Nay, nasaan ang kanin?" Tanong ni Rafael nang makita niyang tanging ang baso ng kape ang nasa mesa. Napayuko si Pilar. Ang kanyang mga daliri ay pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang kupas na duster. "Pasensya ka na, Rafael. Naubos na pala ang bigas kagabi. Akala ko may natira pa sa ilalim ng sako. Lalabas lang ako. Uutang muna ako kay Aling Nena sa kanto." "No, nanay, huwag kang uutang." Mabilis na pigil ni Rafael. Ang kanyang danggal ay tila isang huling kuta na pilit niyang ipinagtatanggol. "Ako ang lalabas. Ako ang maghahanap ng paraan." Ngunit paghakbang niya sa labas ng pinto, sumalubong sa kanya ang malupit na init ng araw at ang mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Doon, sa tapat ng kanilang dampa, nakaparada ang isang pamilyar na puting luxury van. Bumukas ang pinto at lumabas ang assistant ni Leticia, si Mr. Cheng, na may hawak na isang paper bag na amoy bagong luto at masarap na pagkain. "Sir Rafael, pinabibigay po ni Doña Leticia. Sabi niya, alam niyan hindi kayo sanay na walang laman ng tiyan. Isang tawag lang po at susunduin namin kayo para bumalik sa mansyon. Huwag niyo na pong pahirapan ang sarili niyo sa lugar na ito," sabi ni Mr. Cheng nang may halong pambubuska. Naramdaman ni Rafael ang laway na namumuo sa kanyang bibig sa amoy ng bacon at toasted bread. Ang kanyang sikmura ay muling kumalam, tila isang hayop na gustong kumawala. Tumingin siya kay Pilar na nakatayo sa may pinto, pagod at hapis ang muka. Isang malaking insult o ang dalang pagkain, isang pain para amuhin siya at ipakita kung gaano siya kahina. "Ibalik mo iyan sa kanya," sabi ni Rafael. Bawat salita ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Sabihin mo kay Leticia, mas masarap ang mapait na kape kasama ang tunay kong ina kaysa sa mga pagkain niyang galing sa kasinungalingan." Nanlaki ang mga mata ni Mr. Cheng, ngunit bago pa ito makapagsalita,
Isinara na ni Rafael ang pinto. Ngunit sa likod ng pintong yon, napasandal si Rafael. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pagkain para sa susunod na oras o kung paano niya mapoprotektahan si Pilar laban sa unti-unting paghihigpit ng sinturon ni Leticia. Anak, ayos ka lang ba? Lumapit si Pilar at hinawakan ang kanyang braso. Tumingin si Rafael sa kanyang ina. Sa gitna ng gutom, nakita niya ang isang luhang dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Pilar. Hindi ito luha ng gutom, kundi luha ng pagmamahal na may halong takot. Gagawa ako ng paraan, Nay. Pang-ako. Bulong ni Rafael habang ang kanyang isipan ay pilit na naghahanap ng solusyon sa gitna ng mundong. Wala siyang alam, kundi ang maging mayaman. Ngunit ang hindi alam ni Rafael, habang nag-iisip siya, ay may isang grupo ng mga lalaki na palakad-lakad sa paligid ng riles, bit-bit ang mga martil, yo at pako. May nakapaskil na puting papel sa post sa tapat ng kanilang bahay. Demolition notice. Ubusin ninyo ang lahat na ito. Ayokong may matirang kahit isang pirasong kahoy na magpapaalala sa duming iniwan ni Rafael. Ipakita ninyo sa kanila na ang lupang tinitindigan nila ay kasing rupok ng kanilang mga prinsipyo. Ang boses na iyon ay nanggaling sa isang mamahaling megaphone, ngunit kilala ni Rafael ang bawat himig nito. Si Clarice, na nakatayo sa di kalayuan at protektado ng isang malaking itim na payong, ay malamig na naguutos sa mga lalaking may hawak na martilyo at maso. Sa likuran niya, ang isang malaking bulldozer ay umaatungal na tila isang gutom na halimaw na handang lamunin ang bawat dampa sa tabi ng riles. Kakahawak pa lamang ni Rafael sa isang basong tubig upang ibigay kay Pilar nang marinig niya ang unang malakas na hampas sa kanilang dingding. Ang plywood na kanina ay nagbibigay sa kanila ng kaunting lilim ay biglang nabiyak, nagpapasok ng sikat ng araw na tila isang mapanakit na latigo. Ang alikabok ay biglang bumalot sa loob ng barong-barong, dahilan upang mapasinghap at umubo si Pilar. Rafael! Ang litrato ng ama mo! Ang litrato! Tanging sigaw ni Pilar habang pilit na gumagapang patungo sa maliit na cabinet. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binaliwala ang panganib ng mga bumabagsak na piraso ng yero at kahoy. Nay, lumabas na tayo! Mapanganib na rito! Sigaw ni Rafael habang hinahatak ang kanyang ina. Bawat piraso ng kanilang bahay na natitipak ay tila isang bahagi ng puso ni Rafael na binubunot. Nakita niya ang maliit na kaldero na talsik sa isang sulok. Ang banig na kanina lamang ay higaan nila ay nayapakan na ng mga bota ng mga lalaking walang pakiramdam. Nang makalabas sila, sumalubong sa kanila ang iyak ng mga bata at sigaw ng mga kapitbahay na pilit na isinasalba ang kanilang mga kagamitan. Nuit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Clarice. Ang kanyang labi ay may mapait na ngiti habang nakatitig kay Rafael. Oh, Rafael, mukhang hindi ka na kasing bango ng dati. Amoy pawis ka na at alikabok. Pang-uuyam ni Clarice habang dahan-dahang lumalapit. Tinitiyak na hindi madudumihan ang kanyang puting dress. Ito ang napala mo sa pagpili sa basurang ito. Akala mo ba ay hahayaan ni Doña Leticia na mabuhay kayo ng payapa? Ang proyektong ito, ang mall na itatayo rito, ay regalo niya sa akin para sa naudlot nating kasal. Naramdaman ni Rafael ang dugong dumadaloy sa kanyang mga kamao. Ang galit na nararamdaman niya ay mas mainit pa sa sikat ng araw. Gaano kayo kasama? Tao ang nakatira rito, Clarice. May buhay rito. Tao? Para sa amin, peste lang kayo na kailangang bumbahin ng insecticide. Sagot ni Clarice bago tumalikod. Ubusin na yan. Isunod ang bahay na yan. Isang malakas na tunog ng pagguho ang muling narinig. Ang dampa ni Pilar, ang tanging tahanan na kilala ng matanda sa loob ng mahabang panahon, ay tuluyan ng bumagsak sa ilalim ng bulldozer. Ang lahat ng alaala, ang bawat hirap na itinanim ni Pilar sa bawat pako ng bahay na iyon, ay naging isang tumpok na lang ng basura sa loob ng ilang minuto. Napaluhod si Pilar sa putikan, yakap ang maliit na frame ng letra, kananagawa niyang isalba. Ang kanyang pag-iyak ay walang tunog, isang tahimik na pagdurusa na mas masakit pakinggan kaysa sa anumang hagulhol. Nilapitan siya ni Rafael at nayakap ng mahigpit. Sa gitna ng pagkawasak,
tanging ang init ng katawan ng isa't isa ang kanilang sandigan. Pasensya ka na, Rafael. Wala na tayong matutuluyan dahil sa akin nawala ang lahat sa'yo. Bulong ni Pilar, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Hindi, Nay. Dahil sa akin kaya nila ginawa ito. Sagot ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng bagong determinasyon. Pero hindi nila alam na habang sinisira nila ang bahay natin, lalo lang nilang tinatitibay ang loob ko. Habang papalupog ang araw, nakatayo ang mag-ina sa gitna ng guho. Wala silang dalang anuman, kundi ang damit sa kanilang likod at ang lumang panyo sa bulsa ni Rafael. Ang lamig ng gabi ay nagsisimula ng gumapang sa kanilang mga buto. Saan tayo pupunta ngayon, anak? Wala tayong pera? Wala tayong mahihinga ng tulon? Tanong ni Pilar, habang nanginginig ang mga balikat. Tumingin si Rafael sa malayo, sa mga ilaw ng malalaking gusali na dati niyang pag-aari. Alam niyang sa bawat sulok ng lungsod, may mga mata ni Leticia na nagmamasid. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Nena, ang kapitbahay na nagpahiram ng electric fan, ay dahan-dahang lumapit sa kanila. May dalang isang supot ng tinapay at isang lumang kumot. "Dun muna kayo sa likod ng tindahan ko. Masikip, pero ligtas," bulong ni Aling Nena. Ngunit bago pa sila makahakbang, isang itim na van ang huminto muli. Hindi ito ang van ni Leticia. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, mukhang abogado, at may dalang isang itim na briefcase. "Ginoong Rafael de Silva? O dapat ko bang sabihing Ginoong Montes?" Tanong ng lalaki ng may seryosong tono. "May isang tao na gustong makipagkita sa inyo. Isang tao na matagal nang naghahanap kay Pilar Montes." Hindi lahat ng lihim ay nananatiling nakabaon sa lupa dahil darating ang araw na ang mismong lupa ang magsusuka ng katotohanan. Ginoong Rafael, ang akala ninyong dulo ng inyong paghihirap ay simula pa lamang ng pagtuklas sa isang mas malalim na pagkakasala. Ang boses ng lalaking nakasuit ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa gabi. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila isang mainit na uling na idiniit sa balat ni Rafael. Nanatiling nakatayo si Rafael sa gitna ng guho. Ang kanyang mga braso ay protektadong nakayakap sa nanginginig na balikat ni Pilar. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang banyagang wika na piliting iniintindi sa gitna ng kanyang pagod. "Anong kailangan mo? Kung galing ka kay Leticia, sabihin mo sa kanya na wala na siyang masisira pa rito dahil dinurog niyo na ang lahat." Ang boses ni Rafael ay puno ng put. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Dahan-dahang binuksan ng lalaki ang kanyang itim na briefcase. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay matalim sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi siya kumuha ng checking pambayad o dokumento ng demolisyon. Sa halip, inilabas niya ang isang luma at kupas na logbook ng isang ospital, ang St. Jude Maternity Clinic, na matagal na palang nagsara, 2 dekada na ang nakalilipas. "Hindi ako inutusan ni Doña Leticia. Sa katunayan, siya ang taong pinakaiiwasan ng kliyente ko," sabi ng abogado habang iniaabot ang isang pahina kay Rafael. "Ako si Ate Ramos. Kinakatawan ko ang huling hiling ni Dr. Servando, ang doktor na nagpaanak kay Pilar Montes II, 8 taon na ang nakalilipas." Naramdaman ni Rafael ang biglang pagpihit ni Pilar. Ang matanda, na kanina ay tila wala ng lakas, ay biglang napahawak ng mahigpit sa braso ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. "Dr. Servando? Patay na siya. Matagal na siyang wala," bulong ni Pilar. Ang kanyang tinig ay puno ng panging-inig. Bago siya pumanaw, iniwan niya ang dokumentong ito sa aming law firm. "Isang confession, Ginoong Rafael," pagpapatuloy ni Ate Ramos. "Hindi lang basta palitan ng sanggol ang nangyari. May mas malalim na dahilan kung bakit ikaw ang napili ni Leticia de Silva. Hindi ikaw ang unang sanggol na balak niyang kunin." Tinitigan ni Rafael ang logbook. Doon, sa ilalim ng petsa ng kanyang kapanganakan, may isang sulat kamay na tala na nagsasabing ang tunay na anak ni Leticia ay pumanaw ilang minuto matapos itong isilang dahil sa komplikasyon.
Ngunit may isa pang pangalan na nakasulat sa gilid. Isang pangalan na hindi nga inaasahan. Leonardo de Silva, biological father of the Montes child. Ang mundo ni Rafael ay tila muling nayanig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa tren o bulldozer. Ang kanyang ama, ang lalaking kinilala niyang ama sa loob ng halos 3 dekada, ang yumaong Don Leonardo, ay hindi lamang palaamang nagpalaki sa kanya. Siya ang tunay niyang ama sa dugo. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay halos mawala. Kung si Don Leonardo ang tunay kong ama, bakit ako napunta kay Pilar? At bakit ako kinuha ni Leticia? Tumingin si Ate Ramos kay Pilar, na ngayon ay nakatago ang mukha sa kanyang mga palad habang umiiyak ng tahimik. Dahil ang tunay na asawa ni Don Leonardo ay hindi si Leticia noong panahong iyon. Si Pilar Montes ang babaeng minahal ni Leonardo sa probinsya bago siya puwersahang ipakasal ng kanyang pamilya kay Leticia para sa negosyo. Isang matinding katahimikan ang namayani. Ang bawat patak ng luha ni Pilar ay tila isang pagkumpirma sa bawat salitang binitawan ng abogado. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa akala ni Rafael. Hindi lang siya basta ipinalit, siya ay bunga ng isang pag-ibig na kailangang itago at isang paghihiganti na binuo ni Leticia sa loob ng maraming taon. Kinuha ka ni Leticia mula kay Pilar hindi para maging anak, kundi para magkaroon siya ng kontrol sa yaman ng mga De Silva, dagdag ni Ate Ramos. Alam ni Leticia na kung malalaman ni Leonardo na may anak siya sa ibang babae, iiwan siya nito at ibibigay ang lahat kay Pilar. Kaya pinatay niya ang katotohanan. Binayaran niya ang doktor upang palabasin na ikaw ang anak niya at tinakot niya si Pilar na papatayin ka kung magsasabi ito ng totoo. Napatingin si Rafael sa kanyang ina. Ang tunay na ina na nagtiis ng 28 taon ng pananakot, kahirapan at pangumulila para lamang mapanatili siyang buhay. Ang bawat kalyo sa kamay ni Pilar ay hindi lamang pala dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng sikretong dinala nito para sa kanyang kaligtasan. Nay, bakit hindi mo sinabi? Hikbi ni Rafael habang lumuluhod muli sa harap ng ina. Dahil mahal kita, Rafael, hagulhol ni Pilar. Sabi ni Leticia, sa isang iglap ay kaya kanyang burahin sa mundo. Mas gusto ko na makita kang malayo sa akin ngunit humihinga, kaysa hawak kita sa bisig ko, pero wala ka ng buhay. Tumayo si Ate Ramos at inyabot ang isang susi kay Rafael. May isang maliit na safe box na iniwan si Don Leonardo para sa anak ni Pilar sa isang bangko sa Makati. Hindi ito alam ni Leticia, ngunit kailangan nating magmadali. Dahil sa oras na malaman ni Leticia na lumabas na ang confession ni Dr. Servando, hindi lang demolition ang gagawin niya. Lilinisin niya ang lahat ng ebidensya kasama na kayo. Habang papalayo ang abogado, narinig nila ang muling pag-ugong ng isang sasakyan sa dikalayuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi itong luxury van. Ito ay isang luma at mabilis na tumatakbong motorsiklo na tila nagmamatyag. Bago pa man makapagsalita si Rafael, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone na naiwan sa bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nahanap na namin ang kinaroroonan niyo. Hindi ka aabot sa bangko, Rafael. Magpaalam ka na sa nanay mo. Huwag kang lilingon, Rafael! Takbo! Ang sigaw ni Pilar ay halos malunod sa dagundong ng papalapit na makina ng motorsiklo. Sa gitna ng madilim at maputik na eskinita ng riles, ang tanging liwanag ay ang aandap-andap na ilaw mula sa malalayong poste. Hawak ni Rafael ang kamay ng kanyang ina, isang kamay na kasing lamig ng yelo at kasing lutong ng tuyong sanga. Sa bawat hakbang nila, naramdaman ni Rafael ang bigat ng katawan ni Pilar na tila anumang sandali ay bibigay na sa pagod at takot. Kabalintunaan ng tadhana. Ilang gabi pa lang ang nakalilipas. Ang pinoproblema ni Rafael ay kung anong kulay ng bulaklak ang babagay sa kanyang wedding reception. Ngayon, ang tanging mahalaga ay kung paano niya maitatago ang kanyang ina sa anino ng mga naglalakihang container van. Ang tuxedo shirt niyang gawa sa seda ay punit na at basa ng pawis. Dumidikit sa kanyang likod na tila isang sumpa.
Ang sapatos niyang pangmayamang ay madulas sa putikan. Bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Naramdaman ni Rafael ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang lasa ng bakal sa kanyang lalamunan ay naging mas matindi. Hindi ito ang pagod ng isang atletang tumatakbo para sa medalya. Ito ang pait ng isang anak na tumatakbo para sa katarungan. Sa bawat lingon niya, nakikita niya ang liwanag ng headlight ng motorsiklo na tila mga mata ng isang halimaw na dahan-dahang lumalamon sa kanilang distansya. "Ne, kaunti na lang. Huwag kang hihinto, please." Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na sa panghihina. "Iwan mo na ako, Rafael. Hindi ko na kaya." Hikbi ni Pilar. Ang kanyang paghinga ay naging gulo-gulo. Bawat hininga ay may kasamang huni ng hirap mula sa kanyang dibdib. Tumigil ang matanda at napasanda sa isang pader na gawa sa kinakalawang na yero. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel sa ilalim ng buwan. "Hinding-hindi kita iiwan. 28 taon ako nawala sa iyo, nanay. Hindi ako papayag na sa gabing ito lang tayo magsasama," sagot ni Rafael. Hinawakan niya ang mukha ni Pilar, pilit na hinahanap ang ningning sa mga mata nito na unti-unti nang nawawala. Sa dulo ng eskinita, ang motorsiklo ay huminto. Ang tunog ng makina nito ay tumigil, ngunit ang katahimikang sumunod ay mas nakatatakot. Narinig ni Rafael ang tunog ng mga bota na naglalakad sa semento, mabibigat at seryoso. Walang pasubali, walang awa. Alam ni Rafael na ang mga lalaking ito ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang susi at ang dokumentong hawak niya. "Sir Rafael, ibigay niyo na ang sa amin. Huwag niyo nang idamay ang matanda. Alam niyo kung gaano kalupit si Doña Leticia kapag hindi nasusunod ang gusto niya?" Ang boses ng lalaki ay malakas at puno ng pagmamay-abang, umaalingaw-ingaw sa tahimik na gabi. Isang matinding galit ang sumabog sa loob ni Rafael. Ang babaeng tinawag niyang ina, sa loob ng maraming taon ay handang pumatay para lamang sa pera at kapangyarihan. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya rito noon ay naging lason na ngayon sa kanyang puso. "Magtago ka rito, Nay. Huwag kang gagawa ng ingay." Bulong ni Rafael habang inilalagay si Pilar sa likod ng mga tumpok na lumang gulong. "Anak, anong gagawin mo?" Tanong ni Pilar nang may takot. Hindi sumagot si Rafael. Tumayo siya at lumabas mula sa dilim. Hinarap ang anino ng lalaking may hawak na bakal. Ang sikat ng buwan ay tumama sa mukha ni Rafael, na ngayon ay wala ng bahid ng takot. Ang bilyonaryong kinalakihan ng lahat ay wala na. Ang nakatayo roon ay isang lalaking handang ialay ang buhay para sa kanyang tunay na dugo. "Sabihin mo kay Leticia, hindi ako ang Rafael na kilala niya. Dahil ang Rafael na Montes ang tatapos sa lahat ng kasinungalingan niya," sigaw ni Rafael. Ngunit bago pa man makahakbang ang lalaki, isang malakas na busina ang narinig mula sa kabilang dulo ng kalsada. Isang puting sasakyan ang mabilis na huminto at sa loob nito ay nakita ni Rafael si Aling Nena kasama ang ilang mga kalalakihan mula sa kanilang komunidad sa Riles, may hawak na mga pamalo at sulo. "Dito kayo dumaan, Rafael! Bilisan ninyo!" sigaw ni Aling Nena. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na binuhat ni Rafael si Pilar at tumakbo patungo sa sasakyan. Ngunit habang umaarangkada ang sasakyan palayo, isang putok ang narinig. Hindi mula sa baril, kundi ang tunog ng pagkabasag ng salamin ng kanilang bintana. Isang bato ang tumama sa balikat ni Rafael, ngunit hindi niya ito inintindi. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang ina na nawala na ng malay sa kanyang bisig. "Nay! Nanay! Gising!" sigaw ni Rafael habang niyayanig ang matanda. Ngunit walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso at ang layo ng ospital na tila hindi na nila mararating. Hanggang kailan sila kailangang tumakbo mula sa anino ng babaeng tinawag niyang ina? "Huwag kang bibitiw, nanay. Hindi pa tayo nakakabawi sa bawat taon na ninakaw nila sa atin." Ang bulong ni Rafael ay hinaluan ng gulat at desperasyon, habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa maputlang mukha ni Pilar.
Sa loob ng tumatakbong sasakyan ni Aling Nena, ang tanging maririnig ay ang mabilis at gulugulong paghinga ni Rafael at ang ugong ng lumang makina na tila naghihingalo rin sa bawat kanto. Hawak ni Rafael ang kamay ng kanyang ina, ang kamay na punong-puno ng kalyo, ang kamay na naglaba ng libu-libong damit para lang mabuhay, at ang kamay na ngayon ay kasing lamig na ng yelo sa kabila ng init ng gabi. Dinala nila si Pilar sa isang pampublikong ospital, kung saan ang amoy ng chlorine ay humahalo sa amoy ng pagod at kahirapan. Dito, walang mga malalambot na sofa o mga nurse na yumuyukod sa bawat pagdaan ni Rafael de Silva. Ang semento ay marumi, at ang bawat pasilyo ay puno ng mga taong naghihintay ng himala. Napatingin si Rafael sa kanyang sarili sa refleksyon ng isang salaming may lamat. Ang lalaking nakatayo roon, marumi, duguan ng balikat, at basang-basa ng ulan, ay malayo sa bilyonaryong kinatatakutan sa mga boardroom ng Makati. Sir, kailangan ma-admit ng pasyente, pero kailangan niyo muna magbayad ng deposit para sa mga test. Ang boses ng nurse ay pagod at walang emosyon. Tila isang sirang plaka na paulit-ulit na binibigkas ang parehong pangungusap sa bawat pamilyang dumarating. Kinapa ni Rafael ang kanyang bulsa. Ang kanyang wallet ay wala roon. Marahil ay nahulog sa gitna ng habulan sa riles. Tanging ang 2,000 pisong cash na timitipid niya ang hawak niya ngayon. Ang halagang ito, na dati ay pambili lang niya ng isang bote ng alak, ay ngayon ang tanging pag-asa para sa buhay ng kanyang ina. Please, asikasuhin niyo siya. Susunod ang bayad, kukuha lang ako ng pera. Pagmamakaawa ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Rafael ang bagsik ng realidad, na sa mundong ito, ang buhay ng isang tao ay madalas na may katapat na presyo. Pasensya na po, kailangan talaga ng initial payment, rules ng ospital. Sagot ng nurse bago ito tumalikod upang asikasuhin ng ibang pasyente. Napasandal si Rafael sa malamig na pader. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Ang sakit sa kanyang balikat ay tila kumakalat na sa kanyang buong katawan, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puso. Tiningnan niya si Pilar na nakahiga sa isang gurney sa gilid ng pasilyo, tila isang tuyong dahon na anumang sandali ay hihipan ng hangin palayo. Rafael? Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa dulo ng pasilyo. Hindi ito si Aling Nena. Nang mag-angat ng tingin si Rafael, nakita niya si Clarice. Nakasuot ito ng isang elegante at itim na dress, tila isang anghel ng kamatayan na naglalakad sa gitna ng mga naghihirap. Ang bango ng kanyang pabango ay tila isang malaking sampal sa amoy ng sakit sa loob ng ospital. Ang baba na niliparan mo, Rafael, mula sa penthouse ng De Silva Tower hanggang dito sa basurang ito. Pang-uuyam ni Clarice habang dahan-dahang lumalapit. Isang tawag ko lang sa direktor ng ospital na ito at masisiguro kong hinding-hindi mahahawakan ng doktor ang matandang yan. I can make her disappear tonight and no one would even care. Ano ba kailangan mo, Clarice? Nakuha niyo na ang lahat sa akin. Ang pera, ang posisyon, pati ang bahay ni nanay, winarak niyo na. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang galit ay halos sumabog sa loob ng masikip na pasilyo. Gusto ni Doña Leticia ang dokumentong hawak mo. Ang confession ni Dr. Servando at ang susi sa safe box ni Don Leonardo. Malamig na sabi ni Clarice. Inilabas niya ang kanyang cellphone at may ipinakitang litrato. Ang safe box sa bangko ay napapaligiran ng mga tauhan ni Leticia. Ibigay mo sa akin ang dokumento at bibigyan kita ng pambayad sa operasyon niya. It's a simple trade, Rafael. Ang papel na walang kwenta o ang buhay ng nanay mo. Tumingin si Rafael sa dokumentong nakatago sa loob ng kanyang polo. Ito ang tanging armas niya para makuha ang katarungan para sa kanyang tunay na ama at para kay Pilar. Kung ibibigay niya ito, mananatiling reyna si Leticia at hinding-hindi na maririnig ang katotohanan. Pero kung hindi niya ibibigay, tiningnan niya si Pilar na tila hindi na humihinga ng maayos. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala. Sa gitna ng pagpipiliang ito, naramdaman ni Rafael ang isang kamay na humawak sa kanyang laylayan. Si Pilar,
Gising ang matanda, at kahit hirap na hirap, umiling ito ng dahan-dahan. "Huwag, Rafael, huwag mong ibagay." Bulong ni Pilar. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa kabila ng panghihina. "Anak ng... mamatay na nga! Matigas pa rin ang ulo!" Bulyaw ni Clarice. "Fine. Have it your way. Let her rot here." Tumalikod si Clarice. Ang tunog ng kanyang high heel sa semento ay tila isang countdown para sa huling sandali ni Pilar. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, isang boses ang umalingaw-ang mula sa public address system ng ospital. "Security, please assist the legal representatives of the Montes Estate at the ER. Iuulit ko, legal representatives of the Montes Estate." Isang grupo ng mga kalalakihan na nakabarong ang pumasok, pinangunahan ni Ate Ramos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya nag-iisa. Kasama niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair na ang mukha ay pamilyar na pamilyar kay Rafael mula sa mga lumang painting sa mansyon. "Lolo?" bulong ni Rafael. Ang ama ni Don Leonardo, si Don Vicente de Silva, na akala ng lahat ay matagal nang pumanaw sa ibang bansa. Nanlaki ang mga mata ni Clarice at biglang namutla. Sa sandaling yon, ang hangin sa ospital ay tila naging mas mabigat para sa kanya. Ang akala ni Leticia ay nalinis na niya ang lahat. Ngunit nakalimutan niyang may isang taong laging nakamasid mula sa malayo. Sabi ni Don Vicente, ang boses ay mahina ngunit puno ng kapangyarihan. "Rafael, asikasuhin mo ang iyong ina. Ako na ang bahala sa mga linta." Habang isinusugod si Pilar sa loob ng emergency room, napansin ni Rafael ang isang bagay. Ang lalaking nakamotor na humahabol sa kanila kanina ay nakatayo sa labas ng pinto. Nakasuot pa rin ng helmet. Dahan-dahan nitong itinaas ang visor at tumingin kay Rafael. Isang pamilyar na niiti ang nakita ni Rafael. Ito ang driver ni Don Leonardo na akala niya ay kasabot ni Leticia. Bakit siya naroon? At bakit niya tinulungan si Rafael na makarating sa ospital nang hindi nahuhuli ng mga tauhan ni Leticia? "Lumayas ka sa harap ko, Clarice. Bago ko pa makalimutan na isa kang babae at bago ko ipakaladkad ang buong pamilya mo sa putikan kung saan kayo nanggaling." Ang boses ni Don Vicente de Silva ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tila isang malaking tipak ng yelo na bumabagsak sa sahig ng ospital. Ang kanyang mga mata, kahit na may bakas ng katandaan, ay nagniningning sa awtoridad na hindi kayang tapatan ng kahit na anong ginto ni Leticia. Si Clarice, na kanina lamang ay nagmamalaki sa kanyang itim na dress, ay tila naging isang basang sisiu. Ang kanyang nanginginig na kamay ay napahawak sa kanyang designer bag, habang ang kanyang mga labi ay nawala ng kulay. Don Vicente, hindi ko po alam na narito kayo. Ang akala po namin... Ang utal na sagot ni Clarice habang dahan-dahang umaatras. "Ang akala ninyo ay patay na ako? Ang akala ninyo ay malinis na naitago ni Leticia ang lahat ng dumi niya habang nagpapakasasa kayo sa perang hindi sa inyo?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. "Umalis ka na. Sabihin mo kay Leticia, ang tunay na hari ng mga De Silva ay nagbalik na para bawiin ang lahat ng kinuha niya sa aking apo." Sa isang iglap, tumalikod si Clarice at mabilis na naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang takong ay tila isang desperadong pagtakas mula sa isang hatol. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng pasilyo, tila hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang lolo, ang lalaking nasa mga kwento lamang ng kanyang pagkabata, ang lalaking sinabi ni Leticia na namatay sa isang aksidente sa ibang bansa, ay narito ngayon, buhay at nakaupo sa harap niya. Rafael! Apo, dahan-dahang inabot ni Don Vicente ang kamay ni Rafael. "Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating. Matagal akong ikinulong ng iyong inainahan sa isang pasilidad sa Switzerland. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para palabasin na nawalan ako ng bait. Ngunit si Carding ang hindi bumitaw." Lumingon si Rafael sa lalaking nakahelta na kanina ay humahabol sa kanila. Inalis nito ang kanyang suot at lumabas ang mukha ni Mang Carding, ang matapat na driver ni Don Leonardo. Ang kanyang mukha ay may mga ukit ng hirap at pagtitiis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Sir Rafael,
Patawarin niyo po ako kung kailangan kong magkunwaring tauhan ni Doña Leticia. Ang boses ni Mang Carding ay mababa at puno ng emosyon. Ito lang ang tanging paraan para mabantayan ko kayo at para maipuslit ko ang mga sulat ni Don Vicente. Ang inyong ama, si Don Leonardo, bago siya pumanaw, ibinili niya sa akin na protektahan kayo ni Aling Pilar sa oras na lumabas ang katotohanan. Naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, akala niya ay nag-iisa siya sa mundong puno ng plastik at kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng amoy ng gamot at puting pader ng ospital, natuklasan niya ang isang hukbo ng mga taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Ate Ramos, asikasuhin ang lahat ng kailangan ni Pilar. Ilipat siya sa pinakamagandang suite, dalhin dito ang mga pinakamagaling na doktor, at siguruhin na walang kahit isang langaw na tauhan ni Leticia ang makalalapit sa pasilyong ito. Utos ni Don Vicente, habang ang kanyang wheelchair ay dahan-dahang itinutulak patungo sa pinto ng emergency room. Tumigil ang matanda sa tapat ng salamin ng ER. Tiningnan niya si Pilar na nakahiga sa loob, napapaligiran ng mga makina at tubo. Dahan-dahang itinaas si Don Vicente ang kanyang nanginginig na kamay at itinapat ito sa salamin. Tila hinahaplos ang mukha ng babaeng naging biktima ng kasakiman ng kanyang sariling pamilya. Pilar, ang babaeng sumalba sa dangan ng aking anak. Bulong ni Don Vicente. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Rafael, ang safe box na binabanggit ni Clarice, hindi lamang pera ang laman yon. Naroon ang katibayan ng kasal ni na Leonardo at Pilar sa west sa probinsya bago sila sa pilitang pinaghiwalay. Ibig sabihin, apo, ikaw ang tanging legal na tagapagmana. Si Leticia ay walang kahit anong karapatan sa pangalan o yaman ng mga De Silva. Isang matinding katahimikan ang namayani. Para kay Rafael, ang yaman ay wala na sa kanyang isip. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang dahan-dahang paggalaw ng kamay ni Pilar sa loob ng ER. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kanyang ina ay mas mahalaga kaysa sa anumang titulo ng lupa. Naupo si Rafael sa tabi ng kanyang lolo. Ang kanyang maruming polo ay dikit sa kanyang balat, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng hapis. Lolo, anong gagawin natin ngayon? Leticia won't stop. She's desperate. Desperate people do stupid things, Rafael. Sagot ni Don Vicente, habang may inilalabas na isang maliit na recorder mula sa kanyang briefcase. At sa gabing ito, habang iniisip niya na nanalo na siya sa pagwasak sa riles, hindi niya alam na ang lahat ng pag-uusap nila ni Clarice sa loob ng mansyon ay na-record na ni Carding sa loob ng 6 na buwan. Ang tangka niyang pagpatay sa iyo sa riles, yon ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang doktor. Ang kanyang muka ay seryoso at may bakas ng pag-aalala. Dok, kumusta po ang nanay ko? Mabilis na tumayo si Rafael. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis sa kaba. Stable na ang kanyang vitals. Ngunit may nakita kaming malalim na peklat sa kanyang bag dahil sa matagal na exposure sa usok at alikabok sa riles. Kailangan niya ng agarang operasyon, ngunit may isang problema. Ang doktor ay tumingin kay Rafael nang may pag-aalinlangan. May mga lalaking dumating kanina, sabi nila ay mula sila sa health insurance company niyo. Pinirmahan nila ang mga papeles para ilipat ang pasyente sa ibang ospital. Akala namin ay utos niyo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Napatingin siya sa bintana ng ospital at nakita niya ang isang ambulansya na mabilis na lumalabas ng gate, walang plaka at may madidilim na salamin. Hindi! Si Nanay! Sigaw ni Rafael. Sa di kalayuan, narinig nila ang mahinang tunog ng isang cellphone na tumatawag. Sa screen ng telpon o ni Ate Ramos, lumitaw ang pangalan ni Leticia. Hello, Rafael. Ang akala mo ba ay tapos na ang laro dahil lang dumating ang matandang hukluban na yan? Isang maling galaw nyo at masisiguro kong ang susunod na makikita nyo kay Pilar ay ang kanyang malamig na bangkay. Dalhin nyo ang susi sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang, Rafael. Kung ayaw mong mabiyuda ang katotohanan, ibigay mo sa akin ang susi, Rafael. At baka sakaling payagan pa kitang makita ang huling hininga ng babaeng yan. Huwag mo subukan ang pasensya ko.
Dahil sa lugar na ito, walang makakarinig sa inyo kundi ang mga alon at ang mga kalawanging bakal. Ang boses ni Leticia ay umaalingaw sa loob ng madilim na bodega sa Pier 4. Tila isang kumpas ng kamatayan na nagpapatindig ng balahibo sa bawat sulok ng silid. Ang amoy ng dagat, kalawang, at napanis na langis ay humahalo sa malamig na hangin na pumapasok mula sa mga awang ng luma at sirang bintana. Nakatayo si Rafael sa gitna ng malawak na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa kanyang kanang kamay, nararamdaman niya ang tulis ng susi ng safe box, ang susi na tanging pag-asa niya. Ngunit tila nagiging mitsa rin ang kapahamakan ng kanyang ina. Ilang metro sa likuran ni Leticia, nakita ni Rafael si Pilar. Nakatali ang matanda sa isang silyang kahoy, ang kanyang ulo ay nakalaylay at ang kanyang balat ay tila mas maputla pa sa ilalim ng isang bumbil yang aandap-andap sa itaas. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng balikat ni Pilar ay mahina. Tila bawat hininga ay isang pakikipaglaban sa kamatayan. Naramdaman ni Rafael ang isang klaseng hapdi sa kanyang dibdib na hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Ang makita ang kanyang ina sa ganoong kalagayan ay mas masakit pa sa anumang sugat na ngatamo niya sa riles. Mom, Leticia, pakiusap bitawan mo na siya. Nandito na ako mag-isa. Nakuha mo na ang lahat, hindi ba? Ang mansyon, ang kumpanya, ang pangalan ko, nasa iyo na ang lahat. Ang boses ni Rafael ay paos, puno ng pagsisisi at pagod. Tumawa si Leticia. Isang tawang walang kagalakan kundi puro pait at puot. Ang lahat? No, Rafael. Hanggat humihinga ang babaeng yan, hanggat alam ng mundo ang tungkol sa kasal ni Leonardo sa kanya, wala sa akin ang lahat. Isa lang akong anino sa buhay niyo. Isipin mo, Rafael, 28 taon akong nagkunwaring mahal ka. 28 taon kong tiniis ang mukha mo na kamukhang-kamukha ng babaeng yan. Itinuring kitang anak para lang mapanatili ang yaman ko. Pero sa isang iglap, tinalikuran mo ako para sa isang labandera? Dahan-dahang lumapit si Leticia kay Rafael. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa semento ay tila isang mabagal na pintig ng puso ng isang naghihingalo. Ang yaman ay hindi lang pera, Rafael. Ang yaman ay kapangyarihan. At sa gabing ito, kukunin ko ang kapangyarihang yan pabalik. Ibigay mo ang susi. Inilabas ni Rafael ang susi. Itinaas ito upang makita ni Leticia. Pakawalan mo muna si nanay. Hayaan mo siyang madala ng mga tauhan ko sa ospital. Pagkaalis nila, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang confession ni Dr. Servando, susunigin ko sa harap mo. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leticia. Sumenya siya sa isa sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa dilim. Dahan-dahang kinalagan ang mga tali ni Pilar, ngunit ang matanda ay sadyang wala ng lakas upang tumayo. Bumagsak si Pilar sa sahig, ang kanyang muka ay tumama sa malamig na semento. "Nanay!" sigaw ni Rafael. Akmang tatakbo siya ngunit agad siyang hinarang ang dalawang lalaking may hawak na bakal. "Ang susi muna, Rafael," sabi ni Leticia ng may malamig na tono. Inihagis ni Rafael ang susi sa paanan ni Leticia. Mabilis itong pinulot ng babae, tila isang gutom na hayop na nakakita ng pagkain. Tiningnan ni Leticia ang susi nung may kasakiman. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat ukit ng bakal. Finally, ang lahat ng kayamanan ni Leonardo ay mapupunta na rin sa tamang kamay. "Ngayon, hayaan mo na kaming makaalis," sabi ni Rafael habang pilit na inaabot ang kanyang ina. Ngunit, hindi gumalaw si Leticia. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan at tumango ng marahan. Ang mga lalaki ay dahan-dahang pinalibutan sina Rafael at Pilar. Ang kanilang mga anino ay tila mga dambuhala sa pader ng bodega. "Sinabi ko bang makakaalis kayo?" Ang tinig ni Leticia ay naging isang bulong na puno ng lason. "Rafael, masyado kang naging kampante. Ang akala mo ba ay hahayaan ko kayong mabuhay pagkatapos ninyong malaman ang lahat? Ang katotohanan ay dapat mamatay kasama ninyo." Naramdaman ni Rafael ang lamig ng pawis sa kanyang noo. Niyakap niya ng mahigpit si Pilar,
Pilit na ibinibigay ang kanyang natitirang init sa matanda. Leticia, wag. Ako na lang. Wag mo nang idamay si nanay. Huli na ang lahat para sa awa, Rafael, sabi ni Leticia habang papalabas ng pinto ng bodega. Ibuhos ang gasolinang yan. Gawin nating isang malaking sulo ang lugar na ito. Narinig ni Rafael ang tunog ng likido na ibinubuhos sa paligid ng bodega. Ang matapang na amoy ng gasolina ay agad na bumalot sa hangin. Ang bawat patak nito sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa gitna ng dilim, nakita ni Rafael ang isang maliit na ningas ng apoy mula sa lighter na hawak ni Leticia. Tumingin si Pilar sa mga mata ni Rafael. Isang mahinang haplos ang ibinigay niya sa pisngi ng anak. Anak, patawarin mo ako. Dahil sa akin. Hindi, nanay. Huwag kang magsasabi niyan, hikbi ni Rafael. Binitiwan ni Leticia ang lighter. Ang maliit na apoy ay dahan-dahang bumagsak patungo sa sahig na basang-basa ng gasolina. Isang mabilis na paglamon ng liwanag ang bumungad sa kanila, ang init ay agad na dumampi sa balat ni Rafael, habang ang pintuan ng bodega ay malakas na isinara mula sa labas. Nakalock sila sa loob. Napapaligiran ng apoy. Ang bawat paghinga ay tila paglunok ng nagbabagang uling. Sa loob ng naglalagablab na bodega, ang itim na usok ay dahan-dahang lumalamon sa natitirang hanging pwedeng hiramin ni Rafael. Ang init ay hindi na lamang dumidampi sa kanyang balat. Tila ito ay isang dambuhalang hayop na humihigop sa bawat lakas na meron siya. Niyakap ni Rafael ng mahigpit si Pilar. Ang kanyang katawan ay ginawa niyang pananggalaban sa mga bumabagsak na piraso ng nasusunog na kahoy mula sa itaas. Nay, huwag kang pipikit. Pakiusap, lumaban ka! Ang boses ni Rafael ay paos at halos hindi na lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Naramdaman niya ang init na mga luhang agad na natutuyo sa kanyang pisngi bago pa man ito makadaloy. Ang panyong may asul na eroplano ay kinuha niya sa kanyang bulsa at itinakip sa ilong ni Pilar. Pilit na sinasala ang nakamamatay na usok. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy at plastik ay tila isang nakatatakot na kanta ng kamatayan. Bawat lagitik na nababali na bakal ay nagpaparamdam kay Rafael ng kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa pintong bakal na nakakandado mula sa labas. Sinubukan niyang banggain ito, ngunit ang bawat pagtama ng kanyang balikat sa mainit na metal ay nagdadala lamang ng matinding hapdi at pagkabiko. Rafael, anak, iwan mo na ako. Mahinang bulong ni Pilar, ang kanyang mga mata ay halos hindi na maibukas. Sapat na nakilala kita. Sapat na yon. Hinding-hindi kita iiwan dito, sigaw ni Rafael. Ang galit sa kanyang puso ay mas mainit pa kaysa sa apoy sa paligid. Galit para sa 28 taon na ninakaw sa kanila. Galit para sa isang babaeng tinawag niyang ina na ngayon ay nayangiting pinapanood silang maging abo. Sa labas ng bodega, nakatayo si Leticia sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Nagbibigay dito ng isang demonyong ningning. Kinuha niya ang kanyang mamahaling seda na panyo at dahan-dahang pinunasan ang mansa ng uling sa kanyang kamay. Para sa kanya, ang usok na pumapa itaas sa langit ay ang huling hininga ng kanyang mga problema. Tapos na ang lahat, Clarice, sabi ni Leticia sa kanyang telpon. Ang boses ay puno ng tagumpay. Wala na si Rafael. Wala na ang matanda. Ang yaman ng mga De Silva ay sa atin na habang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan ang umalingaw-ngaw sa Pier 4. Isang convoy ng mga itim na SUV ang mabilis na huminto, pinalilibutan ang sasakyan ni Leticia. Mula sa isa sa mga sasakyan, bumaba si Don Vicente kasama ang isang pulutong ng mga bumbero at pulis. Leticia! Buksan niyo ang bodegang yan! Ang sigaw ni Don Vicente ay tila kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanlaki ang mga mata ni Leticia. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng matinding takot. Don Vicente, anong ginagawa niyo rito? It's too late. Wala na sila. Hindi pa huli ang lahat para sa katarungan, sagot ng matanda. Sa loob ng bodega,
Narinig ni Rafael ang malalakas na hampas sa pintong bakal. Isang malaking palakol ang bumutas sa mainit na metal, nagpapasok ng isang malamig na simoy ng hangin at liwanag. Ang mga bumbero ay mabilis na pumasok. Ang kanilang mga hose ay naglalabas ng tubig na tila isang ulan ng pag-asa sa gitna ng impyerno. Pinuhat ni Rafael si Pilar. Ng buong lakas, binaliwala ang hapdi ng kanyang mga paso. Sa bawat hakbang niya palabas ng nagbabagang bodega, naramdaman niya ang muling pagkabuhay ng kanyang pagkatao. Nang sa wakas ay makalabas sila, ang malamig na hangin ng dagat ay sumalubong sa kanyang muka. Napaluhod si Rafael sa semento, yakap-yakap pa rin ang kanyang ina. "Sir Rafael! Sir!" Mabilis na lumapit si Mang Carding at tinulungan silang makahiga sa isang stretcher. Nasilayan ni Rafael si Leticia, na ngayon ay pilit na kinakaladkad ng mga pulis. Ang kanyang magandang dress ay gusot na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng luhang, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. "Hindi ito maaari. Akin ang yaman. Ako ang donya!" Sigaw ni Leticia habang ipinapasok sa loob ng mobile car. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Rafael ng may matinding poot. Ngunit si Rafael ay hindi na tumingin sa kanya. Tumingin si Rafael kay Pilar, na ngayon ay binibigyan na ng oxygen ng mga paramedic. Dahan-dahang imulat ni Pilar ang kanyang mga mata at hinawakan ang kamay ni Rafael. "Buhay tayo, anak. Buhay tayo," bulong ni Pilar. "Opo, Nay. At wala nang kukuha sa atin sa isa't isa," sagot ni Rafael. Habang papalayo ang ambulansya, tiningnan ni Rafael ang nasusunog na bodega. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pekeng yaman, at ang lahat ng sakit ay unti-unti nang nagiging abo. Ngunit sa ilalim ng kanyang polo, nararamdaman pa rin ni Rafael ang bigat ng susi. Ang susing yon ay hindi na lamang para sa isang safe box. Ito ay susi para sa isang bagong simula na walang bahid ng dumi ng mga De Silva. Ngunit may isang bagay na napansin si Ate Ramos habang sinusuri ang paligid. Isang itim na briefcase ang naiwan ni Leticia sa kalsada sa gitna ng kaguluhan. Nang buksan niya ito, hindi lamang ang susi ang naroon. May isang envelope na may selyo ng isang kilalang ospital sa ibang bansa, isang resultang medikal na magpapakita ng isang katotohanang mas malupit pa sa pagpapalit ng sanggol. Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagpatay sa apoy na yon? Ang tunay na sunog, Rafael, ay hindi nasa bodega, kundi nasa loob ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Ang katotohanan ay hindi laging nagpapalaya. Kung minsan, ito ang nagsisilbing huling lason na dudurog sa iyong pagkatao. Ang boses ni Ate Ramos ay parang isang matalim na bulong sa loob ng payapang silid ng ospital. Sa labas, ang sinag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga puting kurtina, nagbibigay ng liwanag sa mukha ni Pilar na mahimbing na natutulog. Nuit sa loob ng puso ni Rafael, tila nanatili ang kadiliman ng Pier 4. Hawak niya ang puting envelope na nakuha mula sa briefcase ni Leticia. Ang papel ay may bahid ng uling, isang piping saksi sa tangkang pagpaslang sa kanila kagabi. Dahan-dahang, binuklat ni Rafael ang dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat paggalaw ng papel ay lumilika ng isang tunog na tila pagpunit sa kanyang natitirang katahimikan. Nang mabasa niya ang unang pahina, naramdaman niya ang unti-unting paghinto ng kanyang mundo. Hindi ito tungkol sa yaman. Hindi ito tungkol sa mga De Silva. Ito ay isang toxicology report para kay Don Leonardo De Silva, 3 buwan bago ito pumanaw. Ang iyong ama, hindi siya namatay sa atake sa puso, Rafael. Ang boses ni Ate Ramos ay puno ng pait. Ipinapakita rito na may mataas na konsentrasyon ng arsenic sa kanyang dugo. Isang dahan-dahang paglaso na ginawa sa loob ng mahabang panahon at ang pirma sa dulo ng bawat medical clearance na nagsasabing natural causes ang ikinamatay niya, yon ay ang pirma ng doktor na binayaran ni Leticia. Napaupo si Rafael sa gilid ng kama ni Pilar. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng bagong impormasyon. Ang lalaking itinuring niyang bayani, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan, ay pinatay ng babaeng nagpanggap na nagmamahal dito.
Bawat alaala ng kanyang pagkabata, ang mga hapunan kung saan si Leticia ang personal na naghahanda ng tsaan ni Leonardo, ang mga gabing sinasabi ni Leticia na pagod lang ang Don, ay naging isang malaking sining ng pagpatay. Hindi lang niya ako ninakaw sa aking tunay na ina. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pot na halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Pinatay niya ang aking ama para lang masigurong walang makakaalam sa sikreto namin. Ibinigay ko ang lahat ng paggalang ko sa isang mamamatay tao. Naramdaman ni Rafael ang isang klaseng pang-inginig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad, tila ang bawat pagkain na ibinigay sa kanya ni Leticia nung bata pa siya ay may kasama ring lason ng kasinungalingan. Tumingin siya kay Pilar. Ang kanyang ina ay naging biktima rin. Itinago sa riles, tinakot, at pinanood na maghirap habang ang pumatay sa kanyang mahal ay nagpapakasasa sa karangyaan. May isa pa, Rafael, dagdag ni Ate Ramos habang iniaabot ang huling pahina. Sa likod ng medical report na yan, may sulat si Don Leonardo. Isinulat niya ito nung huling gabi niya. Tila alam niyang hindi na siya magigising. Inamin niya rito na alam niyang nilalason siya ni Leticia. Ngunit hinayaan niya ito. Dahil yon lang ang tanging paraan para hindi sakta ni Leticia ang anak ni Pilar na nasa riles. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Rafael. Ang kanyang ama ay nagbuwis ng buhay para sa kanya. Ang katahimikan ni Leonardo sa loob ng maraming taon ay hindi dahil sa kawalan ng pakialam, kundi isang tahimik na sakripisyo para sa kaligtasan ng kanyang anak at ni Pilar. Leonardo, isang mahinang tinig ang narinig mula sa kama. Nagising si Pilar. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tila narinig niya ang lahat sa kanyang panaginip. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng ina. Pilit na ibinibigay ang lahat ng lakas na meron siya. "Nay, narinig niyo po ba?" tanong ni Rafael. Tumangko si Pilar. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagbigkas ng pangalan ng lalaking minahal niya. Alam kong hindi niya tayo pinabayaan. Ang bawat barya na palihim na dumarating sa akin sa riles nung maliit ka pa, alam kong galing sa kanya yon. Hindi siya masamang tao, Rafael. Isa lang siyang bihag, katulad natin. Sa sandaling yon, ang pintuan ng silid ay dahan-dahang bumukas. Akala ni Rafael ay si Mang Carding o si Don Vicente ang papasok, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang pamilyar na muka na hindi niya inaasahan. Si Clarice. Ngunit wala na ang kanyang magandang ayos. Ang kanyang mata ay mapula at puno ng takot. Wala siyang dalang baril o banta. Sa halip, may dala siyang isang maliit na bag ng mga dokumento at isang memory drive. "Rafael, kailangan mo umalis dito ngayon din." Mabilis na sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay gulo-gulo at puno ng pagkabalisa. "Hindi lang si Doña Leticia ang kalaban niyo. May mga tao sa likod ng De Silva Group na hindi papayag na makuha mo ang yaman. At ang pinakamasamang balita? Nakatakas si Leticia habang inililipat siya sa presinto kaninang madaling araw. May tumulong sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang akala niya wakas ay isa lamang palang panibagong simula ng isang mas madugong labanan. Ang bawat tunog ng yapak sa pasilyo ng ospital ay biglang naging tunog ng panganib. "Bakit mo kami tinutulungan, Clarice?" tanong ni Rafael nang may pagdududa. "Dahil nalaman ko na ako ang susunod na itatapon ni Leticia pagkatapos nyo." Sagot ni Clarice habang iniaabot ang bag. Nandyan ang lahat ng account numbers na ginamit niya sa paglipat ng pera sa labas ng bansa. "Take it. It's my insurance policy. Basta wag mo akong idadamay sa kaso niya." Bago pa makasagot si Rafael, biglang namatay ang mga ilaw sa buong ospital. Ang katahimikan ay bumasag sa pasilyo, sinundan ng mahinang tunog ng pagbukas ng fire exit door sa dulo ng palapag. Ang tunog ng mga bota sa semento ay muling narinig, mabibigat, seryoso at papalapit sa kanilang silid. "Hindi ka makakatakas sa akin, Rafael. Ako ang bumuo sa iyo at ako rin ang dudurog sa bawat piraso ng iyong pagkatao hanggang sa maging abo ka na lang na kasing dumi ng riles na pinanggalingan mo." Ang boses ni Leticia ay pumailan lang sa maliit na speaker ng intercom sa loob ng silid ng ospital.
Tila isang malamig na haplos ng kamatayan na bumabalot sa gitna ng kadiliman. Sa labas, ang dating maputing pasilyo ay nilamon na ng itim na anino, at ang tanging nagbibigay ng kakaunting liwanag ay ang mga emergency light na kulay pula na nagmumukhang mga sugat na nagdurugo sa pader. Naramdaman ni Rafael ang paghigpit ng hawak sa kanya ni Pilar. Ang matanda ay nanginginig. Bawat hininga ay may kasamang huni ng takot na tila isang naghihingalong ibon. Sa kabilang dulo ng silid, si Clarice ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa tindi ng pagsisisi at pangamba. Ang dating marang, yang buhay na pinagsaluhan nila, ay tila naging isang malaking kulungan na ngayon ay unti-unting nasusunog. Mom? Leticia, tama na! Tapos na ang lahat! Alam na ng lolo, alam na ng pulis ang granawa mo! Ang sigaw ni Rafael ay pilit na nilalabanan ang panging inig ng kanyang sariling boses. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya na ang kamatayan ay naglalakad na sa labas ng kanilang pintuan. Ang lolo mo? Ang matandang iyon na mas mabilis pang mamatay kaysa sa isang kandila? Ang tawa ni Leticia ay umalingaw-ngaw, puno ng kapuotan at kawalan ng katinuan. Rafael, hanggang ngayon ba ay napaka-naive mo pa rin? Ang yaman ng mga De Silva ay hindi nakukuha sa pagiging mabait. Nakuha ko ito sa pamamagitan ng dugo. At handa akong magbuhos pa ng higit na dugo para lang manatili ito sa akin. Narinig ni Rafael ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Dahan-dahan, dahan-dahan. Tila nananadya ang bawat paggalaw ng bakal laban sa bakal. Walang onomatope ang makapaglalarawan sa takot na nararamdaman ni Rafael. Ang tunay na tunog ng panganib ay ang katahimikan bago ang pag-atake. Mabilis siyang kumilos. Inilipat ang stretcher ni Pilar sa pinakamadilim na sulok ng silid at hinarangan ito ng kanyang sariling katawan. Rafael, we need to leave. May fire exit sa kabilang dulo, pero kailangan nating dumaan sa likod ng nurse station. Bulong ni Clarice. Ang kanyang Taglish ay haluan ng desperasyon. My God, she's really insane. She's not going to stop until we're all dead. Iwanan niyo na ako. Rafael, itakas mo na ang sarili mo. Ang mahinang tinig ni Pilar ay tila isang lunas na pilit na humahaplos sa nag-aapoy na galit ni Rafael. Huwag mong hayaang maging katulad niya ang puso mo. Yan ang gusto niya, ang sirain ang kabutihan mo. Tumingin si Rafael sa kanyang tunay na ina. Sa gitna ng dilim, ang mga mata ni Pilar ay nagnaningning pa rin sa pag-ibig. Isang pag-ibig na napanatili sa loob ng 28 taon ng pagdurusa. Naalala ni Rafael ang sulat ng kanyang tunay na ama, si Don Leonardo. Ang sakripisyo nito, ang pagtanggap nito ng lason para lamang sa kanyang kaligtasan. Ang dugo ng mga Montes ay hindi marumi. Ito ay dugong marunong magsakripisyo. Hinding-hindi kita iiwan, Nay. Sabi ko sa inyo, tapos na ang panahon ng pagtatago. Sabi ni Rafael nang may determinasyon. Biglang bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok. Hawak ang isang mahabang bagay na sumasalamin sa pulang ilaw ng emergency lamp. Hindi ito si Leticia. Ito ay isa sa kanyang mga bayarang tauhan. Ngunit bago pa makahakbang ang lalaki, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay ang narinig mula sa pasilyo. Kasunod ang mga boses ng mga lalaki, nag-uutos sa wikang Ingles at Tagalog. Pulis! Dapa! Huwag kayong gagalaw! Ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga otoridad ay biglang bumulaga sa silid. Nagpapasakit sa mga mata ni Rafael. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Mang Carding na kasamang mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may bakas ng tagumpay. Sir Rafael, ligtas na po kayo. Nakuha na namin ang mga tauhan niya sa baba. Sigaw ni Mang Carding habang mabilis na lumalapit. Ngunit si Rafael ay hindi nakaramdam ng kagaanan. Lumingon siya sa speaker ng intercom. Nasaan si Leticia? Walang sumagot sa intercom. Tanging ang tunog ng hangin at static na lamang ang maririnig. Isang matinding kaba ang muling gumapang sa batok ni Rafael. Arong niya ang babaeng yon. Hindi ito susuko ng ganoon kadali.
Hindi ito lalabas ng walang kasamang pagsabog. Sir, kailangan na nating ilipat si Aling Pilar. May ambulans, yung naghihintay sa likod. Sabi ng isang pulis habang tinutulungan silang maglakad. Habang binabagtas nila ang pasilyo, nakita ni Rafael ang pinsalang iniwan ng tangka ni Leticia. Ang mga gamot na nagkalat, ang mga sirang kagamitan, at ang takot sa mga mata ng ibang pasyente. Ito ang iniwan ng kapangyarihan na walang pag-ibig. Nang makarating sila sa parking lot, ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumampi sa pawisang noo ni Rafael. Inilagay na si Pilar sa loob ng ambulan, yaakmang sasakay na rin si Rafael nang may mapansin siyang isang bagay sa ilalim ng sasakyan ni Don Vicente na nakaparada sa di kalayuan. Isang maliit na pulang ilaw na kumikislap, isang nipdiw na tila bumibilang ng bawat segundo ng kanilang natitirang buhay. Lahat kayo dapa! Lalayo sa sasakyan! Ang sigaw ni Rafael ay naging isang babala sa gitna ng katahimikan. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong paligid. Ang sasakyan ni Don Vicente ay binalot ng apoy. Ang init nito ay tila isang sampal ng katotohanan na hindi pa tapos ang laban. Ang itim na usok ay pumaytaas sa langit, tila isang huling mensahe mula kay Leticia. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakatayo ang isang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng trench coat at may takip na scarf sa ulo. Hindi mo makikilala ang dating reyna ng mga De Silva sa kanyang itsura ngayon, maliban na lamang sa kanyang tindig at sa paraan ng kanyang pagtitig. Tumingin siya kay Rafael. Itinaas ang kanyang kamay na tila nagpapaalam at dahan-dahang pumasok sa isang naghihintay na taxi. "Leticia!" Sigaw ni Rafael. Akmang hahabulin niya ito, ngunit pinigilan siya ni Mang Carding. "Huwag, sir! Mapanganib! Baka may iba pa siyang pain!" Hingal na hingal si Rafael habang pinapanood ang papalayong taxi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkapuot. Ang babaeng yon ay tila isang multo na hinding-hindi siya titigilan. Lumingon siya sa ambulansya kung saan naroon si Pilar. Nakita niya ang kanyang ina na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Alam ni Pilar na hanggat malaya si Leticia, ang kanilang pamilya ay hinding-hindi makakamit ang tunay na kapayapaan. Naramdaman ni Rafael ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Don Vicente, na bagamat pagod ay nananatiling matatag. "Hayaan mo siya, Rafael." Ang mga taong nabubuhay sa dilim ay laging nilalaman ng sarili nilang anino. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang iyong ina. Sumakay si Rafael sa ambulansya at hinawakan ang kamay ni Pilar. Habang umaarangkada ang sasakyan, tumingin siya sa langit. Ang bukang liwayway ay dahan-dahang lumilitaw, nagbibigay ng bagong kulay sa mundo. Ngunit sa ilalim ng kanyang polo, nararamdaman pa rin ni Rafael ang bigat ng report tungkol sa arsenic. May isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Kung alam ni Don Leonardo na nilalason siya ni Leticia, bakit wala siyang ginawang legal na hakbang noon? Ano ang huling sikretong itinatago ng kanyang ama na hindi pa nasusulat sa anumang dokumento? Isang pirasong papel ang nakita ni Rafael na nakadikit sa likod ng stretcher ni Pilar. Isang maliit na note na nakasulat sa lipstick. "The safe box is just the beginning, Rafael. Ask your mother about the third child." Naramdaman ni Rafael ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Pangatlong anak? Pangatlong anak? Nanay, anong ibig sabihin nito? May itinatago ka pa ba sa akin na hindi ko alam? Ang bulong ni Rafael ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng mabilis na tumatakbong ambulansya. Ang pulang ilaw mula sa emergency lights ay paulit-ulit na humahaplos sa mukha ni Pilar, na ngayon ay tila mas tumanda pa ng 10 taon dahil sa tindi ng pagod at takot. Ang tunog ng sirena ay umaalingaw-ngaw sa labas, ngunit sa loob ng maliit na sasakyan, ang katahimikan ay mas mabigat pa sa anumang ingay. Hawak ni Rafael ang maliit na piraso ng papel. Ang lipstick na kulay dugo ay tila isang sariwang sugat na ayaw huminto sa pagdurugo. Tumingin siya sa kanyang ina, naghihintay ng sagot, naghihintay ng pagtatangi. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Pilar
ay hindi pagkagulat, kundi isang matinding pagsisisi na tila kay tagal ng ibinaon sa limot. Rafael, anak, patawarin mo ako. Ang boses ni Pilar ay nanginginig, halos malunod sa tunog ng oxygen concentrator sa kanyang tabi. Akala ko ay sapat na ang protektahan ka. Hindi ko alam na gagamitin ni Leticia ang sikretong iyon para muling saktan tayo. Naramdaman ni Rafael ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Sino siya, Nay? Nasaan ang pangatlong anak? Dahan-dahang hinawakan ni Pilar ang kamay ni Rafael. Ang kanyang mga daliri ay kasing lamig ng bakal. Kambal kayo, Rafael. Nung gabi niyan sa klinika, 2 sanggol ang iniluwal ko. Ikak at ang isang babae. Ngunit bago ko pa man kayo mayakap ng sabay, kinuha na kayo ni Leticia. Sabi niya, ang anak na lalaki lang ang kailangan niya para sa yaman ng mga De Silva. Ang batang babae, sabi niya ay pumanaw ito sa loob ng incubator. Pero hindi siya namatay, hindi ba? Ang boses ni Rafael ay puno ng pait. Yon ang dahilan kung bakit kanya tinatakot sa loob ng 28 taon. Hindi lang dahil sa akin, kundi dahil sa kanya. Tumango si Pilar, habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisini. Ilang taon nang lumipas, nakatanggap ako ng 1 litra tumula sa isang hindi kilalang tao. Isang batang babae na nasa isang ampunan sa malayo. Doon ko nalaman na buhay siya. Leticia used her as a collateral, Rafael. Sabi niya kung lalapit ako sa'yo, kung sasabihin ko ang totoo kay Leonardo, sisiguraduhin niyang mawawala ang kapatid mo sa mundong ito. Napatingin si Rafael sa labas ng bintana ng ambulansya. Ang lungsod ng Maynila ay dahan-dahang nagigising, ngunit para sa kanya, ang bukang liwayway ay tila isang malaking insulto. Ang lahat ng karangyaan na tinamasa niya, ang bawat birthday party na dinaluhan niya, at ang bawat regalong natanggap niya, ay may katapat na luha ng isang kapatid na hindi niya man lang nakilala. Nasaan siya ngayon, Nay? Tanong ni Rafael. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi ko alam, anak. Pagkatapos mamatay ni Leonardo, pinutol ni Leticia ang lahat ng balita tungkol sa kanya. Yon ang huling beses na narinig ko ang tungkol sa iyong kapatid. Hagulhol ni Pilar. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Rafael ay muling tumunog. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, wala siyang narinig na boses. Tanging ang tunog ng isang kanta ang umalingaw-naw. Isang oyayi na pamilyar kay Rafael. Ang oyayi na madalas kantahin ni Pilar, nung gabing dinala niya ito sa Riles. Kasunod nito ay isang text message na naglalaman ng isang address sa isang liblib na bayan sa Laguna. Kung gusto mong makita ang dugo ng iyong dugo, pumunta ka rito. Pero tandaan mo, Rafael, sa bawat hakbang mo, isang buhay ang nakataya. Is it worth it to find a sister you never knew while your mother is dying in front of you? Naramdaman ni Rafael ang isang klaseng desperasyon na hindi niya pa naramdaman noon. Tumingin siya kay Pilar, na ngayon ay muling nawawalan ng malay dahil sa tindi ng emosyon. Ang mga nurse ay mabilis na kumilos sa loob ng ambulan siya upang i-stabilize ang matanda. Sir, kailangang dumiretso sa ICU ang pasyente. Lumalala ang kanyang kondisyon, sabi ng nurse ng may seryosong tono. Nasa rurok na ng pagpili si Rafael. Kung sasamahan niya ang kanyang ina sa ospital, baka mawala ang huling pagkakataon na mahanap ang kanyang kapatid. Ngunit kung pupunta siya sa Laguna, baka huling sandali na ito na makita niyang buhay ang kanyang ina. Lumingon si Rafael kay Don Vicente na nakasunod sa kanilang convoy gamit ang kabilang sasakyan. Gamit ang kanyang radyo, nag-utos si Rafael. Lolo, bantayan niyo si nanay. Huwag kayong aalis sa tabi niya. Ako na ang tatapos sa larong ito ni Leticia. Hahanapin ko ang kapatid ko. Rafael, mapanganib! Painito, anak! Ang boses ni Don Vicente ay puno ng pangamba. Alam ko, Lolo. Pero ito lang ang paraan para mabuo muli ang pamilyang winarak ni Leticia. Hindi ko hahayang may maiwang isa sa amin sa dilim, sagot ni Rafael bago siya tumalon palabas ng ambulansya nang huminto ito sa isang traffic light. Habang tumatakbo si Rafael, patungo sa kabilang direksyon,
Ang init ng sikat ng araw ay dumadampi sa kanyang likod. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagkarera sa tadhana. Ngunit sa kanyang isipan, isang imahe ang nabubuo. Isang batang babae na may parehong mga mata ni Pilar, naghihintay sa isang madilim na sulok para iligtas na kanyang kuya. Ngunit pagdating niya sa address na ibinigay, hindi isang ampunan ang nakita ni Rafael. Nakatayo siya sa harap ng isang sementeryo. Sa gitna ng mga krus, nakita niya si Clarice na nakatayo, hawak ang isang maliit na sapatos na pambata na kulay asul. "Too late, Rafael," bulong ni Clarice habang maitinuturo sa isang bagong hukay na lupa. "She was here, but she's not who you think she is." Huwag kang tumingin sa akin na tila ako ang pumatay sa kanya, Rafael. Sapagkat ang taong nakalibing dito ay hindi ang iyong kapatid, kundi ang huling piraso ng katinuan na meron si Leticia. Ang tinig ni Clarice ay malamig at tuyot. Tila ang hanging umiihip sa paligid ng mga puntod sa sementer, yung iyon ng Laguna. Nakatayo siya sa tapat ng isang maliit na krus na gawa sa semento, walang pangalan, tanging petsa lamang ng kapanganakan at kamatayan na naganap 28 taon na ang nakalilipas. Ang asul na sapatos na pambata na hawak ni Clarice ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak sa nanuno yung damo na tila, isang pangarap na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong lumipad. Humakbang si Rafael, papalapit, ang bawat pag-apak niya sa lupa ay tila pag-apak sa sarili niyang puso. Ang init ng tanghali ay tila nagpapasikip sa kanyang dibdib at ang amoy ng kandila at sariwang lupa ay nagpapaalala sa kanya na sa lugar na ito, tanging ang mga patay ang may karapatang manahimik. Tumingin siya sa hukay na itinuturo ni Clarice. Isang matinding panging-inig ang gumapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang batok. "Anong ibig mong sabihin?" Sinabi ni nanay. Sinabi niya na kinuha ni Leticia ang kambal ko. "Nasaan siya?" Ang boses ni Rafael ay paos, puno ng galit na pilit na ikinukulong sa loob ng kanyang nagdurugong na lamunan. Ang kanyang polo ay punit-punit na. Ang kanyang mukha ay may bakas pa ng uling mula sa sunog sa pier, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa sa anumang sulo. Ang nakalibing dito ay ang tunay na anak ni Leticia. Ang sanggol na namatay, kaya kanya kinuha. Paliwanag ni Clarice habang dahan-dahang hinahaplos ang krus. Pero ang kapatid mo? Ang babaeng kambal mo? Hindi siya pumano sa incubator, Rafael. Leticia kept her. Pero hindi bilang anak, kundi bilang isang anino. Isang insurance policy para siguraduhin na hindi siya iiwan ni Leonardo. Naramdaman ni Rafael ang unti-unting paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Clarice ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa kanyang mga alaala. "Nasaan siya, Clarice? Sabihin mo sa akin ang totoo." "Nasa tabi mo lang siya sa loob ng maraming taon, Rafael. Hindi mo ba napapansin? Ang babaeng laging nasa likod ni Leticia, ang babaeng walang boses, ang babaeng itinuring ninyong kasambahay, pero ang mga mata ay kamukhang-kamukha ng sayo?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Clarice. "Si Maria, ang yaya na nag-alaga sa'yo noong bata ka pa. Siya ang kambal mo." Tila, isang malakas na kulog ang tumama sa kaisipan ni Rafael. Si Maria. Ang tahimik na babaeng laging nakayuko, ang babaeng madalas saktan at sipsipan ng lakas ni Leticia sa loob ng mansyon. Naalala ni Rafael kung paano niya nakikitang umiiyak si Maria sa tuwing nasasaktan siya ni Leticia at kung paano siya palihim na binibigyan nito ng paboritong pagkain kapag pinarurusahan siya ng donya. Ang akala niyang simpleng malasakit ng isang katulong ay ang tahimik na pagtangis ng isang kapatid na hindi man lang makapagsalita. "My God! Maria!" Napaluhod si Rafael sa tapat ng puntod. Ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na tuluyan siyang nilunod. Habang siya ay lumalaking prinsipe, ang kanyang sariling kapatid ay lumaking alipin sa sarili nilang pamamahay. Ang kalupitan ni Leticia ay walang hangganan. Hindi lamang nito ninakaw ang kanilang ina, pinag-away at pinaghiwalay pa nito ang magkadugo sa ilalim ng iisang bubong. "Nasaan si Maria ngayon?" tanong ni Rafael.
Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali habang mabilis na tumatayo. Dinala siya ni Leticia Rafael doon sa lumang rest house sa probinsya. Gagamitin niya si Maria para makuha ang lahat ng shares na iniwan ni Leonardo sa pangalan mo. Leticia knows you will trade everything for Maria's life, sabi ni Clarice habang may iniabot na isang susi ng sasakyan. Go! Baka sakali may mailigtas ka pa bago tuluyang lamunin ng dilim ang pamilya niyo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rafael. Mabilis niyang kinuha ang susi at tumakbo patungo sa sasakyan. Ngunit sa kanyang pag-alis, naramdaman niya ang isang matinding kaba. Tumingin siya sa langit na tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanyang ina na nasa ospital at sa kanyang kapatid na nasa kamay ng isang halimaw. Habang nagmamaneho siya patungo sa probinsya, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang mukha ni Maria habang kinakantahan siya ng isang pamilyar na oyayi noong bata pa siya. Ang oyayi ni Pilar. Nayan lang naintindihan ni Rafael ang lahat. Ang pag-ibig ni Maria ay ang huling sinulid na nagbubuklod sa kanilang tatlo. Ngunit pagdating niya sa rest house, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang pinto ay nakabukas ng malawak, at sa loob, nakita niya si Leticia na nakaupo sa isang silyang tumba-tumba. May hawak na isang baso ng alak, at sa kanyang paanan ay nakahandusay si Maria, walang malay at may mga pasa sa mukha. Welcome home, Rafael. Ang boses ni Leticia ay tila isang bulong mula sa impyerno. Ibinigay ko na sa kanya ang huling dosis ng gamot na ibinigay ko sa iyong ama. Sabihin mo sa akin, sino ang unang mamamatay? Ang kapatid mo rito o ang nanay mo sa ospital na kasalukuyan ng pinapatay ng aking mga tauhan? Naramdaman ni Rafael ang isang klaseng desperasyon na tila dudurog sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hininga niya ay tila isang lason. May isang baril sa ibabaw ng mesa sa tabi ni Leticia at may isang dokumento na kailangang pirmahan. Ano ang mas mahalaga? Ang katarungan o ang hininga ng mga taong mahal mo? Pumirma ka na, Rafael. Ang bawat segundong iniisip mo ay isang segundong ninanakaw mo sa huling hininga ng iyong ina at kapatid. Huwag mo nang hintaying maging abo ang lahat bago ka matauhan. Ang boses ni Leticia ay parang haplos ng isang malamig na bangkay. Walang emosyon, walang bakas ng pagkakatao. Tanging ang tuyot na tunog ng kasakiman ang namamayani. Sa loob ng madilim na sala ng lumang rest house, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang kandilang dahan-dahang nauubos, katulad ng oras na meron si Rafael. Ang amoy ng alikabok at napanis na alak ay humahalo sa matapang na amoy ng chemical na nagmumula sa isang bote sa ibabaw ng mesa. Ang lason na unti-unting pumapatay sa babaeng nakahandusay sa paanan ni Leticia. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Maria. Ang kanyang kapatid, ang kanyang kambal, ay nakahiga sa malamig na sahig. Ang kanyang uniforme ng kasambahay ay punit-punit at may mansa ng dugo. Tumingin si Rafael sa mukha ni Maria. Sa unang pagkakataon, hindi nayaya ang nakikita niya kundi ang sarili niyang mga mata, ang sarili niyang mga pilat, ang sarili niyang dugo. Isang matinding pang-ininig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng pagkabali na tila ang bawat buto niya ay dinudurog ng bigat ng katotohanan. You're a monster, Leticia! Hindi ka tao! Wala kang puso! Ang sigaw ni Rafael ay pabalik na tila isang naghihingalong hayop. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na daliri ni Maria. Ginawa mo siyang alipin sa sarili niyang bahay? Pinanood mo siyang magsilbi sa akin habang alam mong makadugo kami? I did it for you, Rafael. Ginawa ko ang lahat para manatili tayong nasa itaas. Bulyaw ni Leticia. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Naging isang nakatatakot na maskara ng galit at baliw na katuwiran. Kung hindi dahil sa akin, baka sariles ka rin namumulot ang basura ngayon. I gave you a kingdom. At ang kapalit lang ay ang pagsakripisyo sa isang babaeng wala namang silbi, kundi ang manahimik. Kingdom? Ang tawag mo rito ay kaharian? Isang kahariang itinayo mo sa mga bangkay? Lumapit si Rafael sa mesa. Ang kanyang tingin ay nakapako sa dokumento ng transfer of shares.
Papatayin mo ang lahat para lang sa perang ito? Leticia, look at yourself. You're alone. Wala ka ng kahit sino. I have the power. At kapag pumirma ka na, wala nang makakapigil sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Leticia habang itinutok niya ang baril sa ulo ni Maria. Pumirma ka na, Rafael. Ngayon na. O sasabog ang utak ng kambal mo sa harap mo. Naramdaman ni Rafael ang isang klaseng desperasyon na tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang ballpen. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na isusulat niya ay tila isang patak ng dugo na ibinibigay niya sa demonyo. Ngunit sa sandaling itatamana niya ang dulo ng panulat sa papel, isang mahinang haplos ang naramdaman niya sa kanyang binti, si Maria. Gising ito, at kahit hirap na hirap, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Umiling si Maria ng dahan-dahan, ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang salitang walang tunog. Huwag! Pirma! Sigaw ni Leticia. Sa sandaling yon, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang nakabibinging tunog ng pagbasag ng mga salamin sa paligid ng rest house. Ang mga flash ng liwanag mula sa labas ay tila mga kidlat na bumubulag sa kadiliman. Hindi ito ang mga bumbero, kundi ang mga elite forces na pinangunahan ni Mang Carding at Don Vicente. Bitawan mo ang baril, Leticia! Napapaligiran ka na! Ang boses ng pulis ay umaalingaw-naw sa megaphone. Ngunit si Leticia ay tuluyan nang nawala sa kanyang katinuan. Walang makakakuha sa akin! Walang makakakuha ng yaman ko! Itinutok ni Leticia ang baril kay Rafael. Ngunit bago pa man niya makabitaw ng gatilyo, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan nila. Si Maria. Gamit ang kanyang natitirang lakas, tumalon ang kapatid ni Rafael upang protektahan ang kanyang kuya. Ang tunog ng putok ay tila isang pagpunit sa telon ng kanilang buhay. Maria! Ang sigaw ni Rafael ay isang hagulhol na yumanig sa buong gusali. Bumagsak si Maria sa kanyang bisig. Ang kanyang dugo ay mabilis na kumakalat sa polo ni Rafael. Sa sandaling iyon, ang mga pulis ay dumasok na at dinakma si Leticia, na ngayon ay tumatawa ng malakas habang kinakaladkad palabas. Wala na itong pakialam sa mundo, tanging ang kanyang baliw na tagumpay ang nakikita niya. Nay! Ang nanay! Bulong ni Maria habang ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Ligtas ang nanay, Maria. Ligtas na kayo. Hitbi ni Rafael habang mahigpit na niyayakap ang kanyang kambal. Huwag kang bibitit, please. Ngayon lang tayo nagkita. Huwag kang bibitit. Sa labas, ang tunog ng ambulansya ay papalapit na. Ngunit para kay Rafael, ang mundo ay tila huminto. Ang init ng dugo ni Maria sa kanyang kamay ay ang tanging realidad na meron siya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Don Vicente na tumatakbo papalapit. Ang mukha ay puno ng pait at katarungan. Rafael! Nakuha na ang antidote sa ospital! Nailigtas si Pilar! Sigaw ni Don Vicente. Tumingin si Rafael sa langit. Ang huling bituin ay dahan-dahang nawawala sa bukang liwayway. Ang laban ay tapos na. Ngunit ang mga sugat ay mananatili habang buhay. Ang katarungan ay nakamit sa presyong hindi niya kailanman inakalang babayaran niya. Habang isinasakay si Maria sa ambulansya, tumingin si Rafael kay Leticia na nasa loob na ng mobile car. Ang babaeng naging ina niya ay isa na lamang anino ng nakaraan. Isang babala ng kapangyarihang walang pag-ibig. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang yumayakap sa bintana ng isang simpleng bahay na bato sa gitna ng isang malawak at luntiang harden. Hindi ito ang naglalakihang tour ng Makati o ang malamig na mansyon ng mga De Silva na puno ng mga anino at kasinungalingan. Dito ang hangin ay amoy sariwang damo at namumukadkad na sampagwita. Ang tanging naririnig ay ang masayang awit ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga kurtinang puti. Sa loob ng silid, nakaupo si Maria sa isang komportableng silya. Bagamat may bakas pa ng pilat sa kanyang balikat mula sa tinamong sugat, ang kanyang mukha ay hindi na maputla. Ang dating matatakuting yaya ay pinalitan na ng isang babaeng may ningning sa mga mata. Hawak niya ang isang baso ng gatas
at sa kanyang tabi, nakaupo si Rafael. Hindi ang bilyonaryong kinalakihan ng lahat, kundi ang kapatid na nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng bagyo. "You look better today, Maria." Sabi ng doktor, "In a few weeks, makakalakad ka na ng maayos nang hindi gumagamit ng saklay." Ang boses ni Rafael ay malambot, puno ng pag-aalaga habang dahan-dahang inaayos ang kumot sa binti ng kanyang kambal. "Salamat, kuya," tugon ni Maria. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit wala na ang takot na dating bumabalot dito. "Minsan, parang panaginip pa rin ang lahat. Ang isiping may pamilya pala ako, na hindi pala ako nag-iisa sa mundong ito." Numiti si Rafael at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Maria. "Hinding-hindi ka na mag-iisa. I promised you that, didn't I? We lost 28 years, but we have the rest of our lives to make it up." Mula sa kusina, lumabas si Pilar. Hindi na siya ang matandang gusgusin na nakaluhod sa putika ng riles. Suot niya ang isang maayos na bestida at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. May dala siyang isang plato ng mainit na kakanin, ang usok nito ay mabango at nagpapaalala sa bawat sakripisyong kanyang pinagdaanan. "Ang mga bata ko, huwag masyadong mag-isip ng malulungkot na bagay." Ang bating ngiti ni Pilar ay tila isang lunas na humahaplos sa mga sugat ng lakaraan. Inilapag niya ang pagkain sa mesa at hinaplos ang ulo ni Rafael at Maria. "Ang mahalaga ay narito tayo. Magkakasama. Buo." Napatingin si Rafael sa kanyang ina. Nakita niya ang bawat linya sa mukha nito. Mga linyang ukit ng hirap, ngunit ngayon ay puno na ng kapayapaan. Naalala niya ang kanyang ama, si Don Leonardo. Bagamat hindi na nila ito kasama, alam ni Rafael na ang sakripisyo nito ang naging tulay upang marating nila ang sandaling ito. Ate Ramos called earlier. Pagbabahagi ni Rafael habang inaalalayan si Pilar na maupo. "The final court decision is out. Leticia will be spending the rest of her life in a high-security mental facility and prison. Her appeal was denied. At ang lahat ng ari-ariya na kinuha niya sa ating ama ay tuluyan ng naibalik sa pangalan nating dalawa ni Maria." "Ano ang gagawin mo sa lahat ng yaman na yon, anak?" Tanong ni Pilar ng may seryosong tono. "I've decided to sell the mansion and the luxury cars, Nay. We don't need those. Gagamitin natin ang malaking bahagi ng pera para itayo ang Pilar Leonardo Foundation para sa mga bata sa Riles at sa mga ampunan. I want to make sure na wala ng ibang Maria o Rafael ang lalaking malayo sa kanilang tunay na magulang dahil sa kasakiman ng iba." Determinadong sagot ni Rafael. Tumango si Pilar. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa kagalakan. "Iyan ang anak ko. Ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa dami ng buhay na natulungan mo." Sa paglubog ng araw, lumabas ang mag-ina sa beranda. Tumingin si Rafael sa langit kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. Naalala niya ang bawat hapdi, ang bawat sampal ng katotohanan at ang bawat luhang pumatak sa gitna ng ulan. Nagawa na ba niyang magpatawad? Sa loob ng kanyang puso, naramdaman ni Rafael na wala ng puwang ang put para kay Leticia. Hindi dahil karapat-dapat ang babae sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na niyang bigyan ito ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Ang galit ay isang lason, at pinili ni Rafael na itapon ang lasong iyon kasama ang nakaraan. Nahanap na ba nila ang bingyan? Sa bawat ngiti ni Maria at sa bawat mahimbing na tulog ni Pilar, alam ni Rafael na naroon na ang kanilang kapayapaan. Wala na ang takot sa bawat katok sa pinto. Wala na ang anino ng kasinungalingan. Anong bayhok ang maiwan sa mga nakinig sa kanilang kwento? Na ang pag-ibig, kahit gaano pa katagal ibaon sa dilim, ay laging makakahanap ng paraan upang sumikat muli. Na ang tunay na danggal ay hindi nasusukat sa apelido, kundi sa tibay ng paninindigan sa katotohanan. Hinawakan ni Rafael ang panyong may asul na eroplano sa kanyang bulsa, ang tanging bagay na nagdugtong sa kanila ni Pilar sa loob ng 28 taon. Ngayon, hindi na ito simbolo ng pangungulila, kundi simbolo ng isang bagong simula. "Tara na sa loob, gabi na!" aya ni Pilar. "Opo, nanay, sabay-sabay tayo maghapunan," sagot ni Rafael.
Pumasok sila sa loob ng bahay at ang huling nakita sa bintana, bago ito isara, ay ang liwanag ng isang masayang tahanan na kailanman ay hindi na muling mababasag ng anumang bagyo.